Sa Timog Korea, laganap ang shabu at naglunsad ng mga operasyon ang pulisya sa buong bansa para sugpuin ang krimen kung saan ang Sea Spider Gang ang pangunahing target. Sa pamumuno ni Inspector Jang Jae-jeong, 4 sa 5 pinuno ang legal na naaresto at tanging ang pinuno ng gang na si Jang Chae-gu na lang ang natitira. Nang gabing iyon, nagkunwaring customer si Jang Jae-jeong, sinundan si Jang Chae-gu sa isang maliit na tindahan at nagpadala ng mensahe sa mga kasamahan para humingi ng backup. Nang dumating ang backup, agad silang nagsagawa ng pag-aresto. Sa sandaling iyon, pumasok din sa tindahan ang isang mamamahayag na nagngangalang Hyunjin. Ang dahilan ng kanyang pagpunta ay hiningan siya ng isang kumpanya na bawiin ang kanyang nakaraang artikulo. Nang makita ng taong namamahala na ayaw ni Hyunjin na bawiin ito, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang makapal na sobre. Inakala ng lahat na ang nasa loob ay pampatahimik na pera at ganoon din ang inisip ni Oh Yeon-jin. Ngunit nagbigay ng babala ang taong namamahala na kung hindi niya susundin, siya ang mananagot sa mga kahihinatnan. Pagkatapos, binuksan ni Oh Yeon-jin ang sobre at nakita sa loob ang isang kasunduan sa pag-areglo kasama ng isang empleyado. Bukod pa rito, natuklasan niya na ang babae sa katabing mesa ay lihim na kumukuha ng litrato na malinaw na nilalaro siya ng kalaban. Agad na nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang panig na hindi sinasadyang umakit sa atensyon ni Jang Chae-gu. Aksidenteng nakita ni Jang Chae-gu si Jang Jae-jeong sa salamin at alam niyang pinagmamasdan na siya ng pulisya. Kaya binuksan niya ang pinto at agad na tumakas. Walang tigil na hinabol siya ni Jang Jae-jeong at ng kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, dumating sa oras ang backup. Inipit si Jang Chae-gu sa isang karaoke bar. Binunot ni Jang Jae-jeong ang kanyang baril at patuloy na hinabol siya. Umalis ka, totoong bala ito. Kahit takot na takot si Jang Chae-gu, ayaw pa rin niyang umamin. Itinulak niya ang isang hostage at tumakas ng may takot patungo sa rooftop. Agad na natagpuan ni Jang Jae-jeong ang kanyang pinagtataguan at sa ilang galaw lang ay madali siyang nakontrol. Gayunpaman, nagpakatalino si Jang Chae-gu at humingi ng pag-aresto ayon sa batas. Dahil ayon sa batas, kung sa proseso ng pag-aresto ang suspect ay hindi lumalaban o umamin, hindi maaaring gumamit ng puwersa ang pulisya. Ngunit sa nakaraang paghahanap, nakita mismo ni Jang Ji-yeon na sinaktan ni Jang Chae-gu ang kanyang kasamahan. Kaya nang dumating ang lahat sa pinangyarihan, nakarinig sila ng putok ng baril. Nakayakap si Jang Chae-gu sa kanyang binti, dumadaing sa sakit sa sahig. Ang insidenteng ito ay isinumbong ng mga taong sangkot at kinailangang sumailalim si Jang Jae-jeong sa investigasyon mula sa surveillance team. Itinanggi niya ang paglabag dahil lumaban at sumugod ang suspect, kaya napilitan siyang gawin ito para sa sarili niyang depensa. Sa huli, tinanggap ng surveillance team ang kanyang pahayag. Si Jang Jae-jeong ay hindi lamang na-promote ng 3 sunod-sunod na ranggo. Mula sa pagiging police officer ay naging inspektor, kundi naabot din niya ang tugatog ng kanyang karera. Nagbago ang eksena, isang payat na ina na may malalim na mga mata ang hindi nag-aalala tungkol sa kanyang anak na umuwi galing eskwela. Sa halip ay baliw na hinahabol ang isang delivery electric vehicle na dumadaan sa harap niya. Gayunpaman, sa proseso, nabangga niya si Oh Yeon-jin na papunta sa trabaho. Nagplano si Oh Yeon-jin na makipagtalo, ngunit napansin niya na ang babae ay balisang pinupunit ang isang bagay at baliw na isinusubo sa kanyang bibig. Nag-usisa si Oh Yeon-jin at pinulot ang piraso, at nakita na ito ay mukhang droga. Sa sandaling iyon, ang kanyang anak na babae ay naglalakad na papunta sa pinto pagkatapos ng klase. Ang ina ay ayaw na makita ng kanyang anak ang kanyang kalagayan, kaya bigla siyang tumayo at tumakbo palabas. Pagkatapos, dinala si Oh Yeon-jin ng pulisya para sa investigasyon, ngunit nalaman niya mula sa babaeng pulis na ang tila tabletas ay bagong uri ng shabu at maging ang pulisya ay wala pang malinaw na impormasyon tungkol dito. Pagbalik sa newsroom, si Oh Yeon-jin ay labis na nasasabik at tahasang sinabi na ipinanganak siya para maging isang mamamahayag. Marahil ay talagang ipinanganak akong mailikas na kakayahan para sa pagiging isang reporter. Ito ay talagang parang isang estranghero na hindi pa niya nakikilala na nagdala ng isang eksklusibong artikulo sa kanyang harapan. Nakatanggap ang anti-drug police ng isang text message na may numerong 1,882 at bigla siyang nawala ng alaala sa loob ng 3 araw at na video pa para takutin. Lumalabas na si Jang Jae-jeong ay nakatanggap ng mensahe na nilagdaan ng doktor. Noong ika-negatibo 26, mayroong nagbebenta ng droga sa Ansan. Ngunit sa huli, ang numerong 1,882 ang naitala. Naalala ni Jang Jae-jeong na ang serye ng numero na ito ay isang emergency distress signal sa pagitan niya at ni Park Jun-seo. Ngunit bakit ito ipinadala ng ibang tao? Kaya tinawagan niya ang doktor, ngunit naka-off ang telepono ng kabilang panig. Tinawagan ulit ni Jang Jae-jeong si Park Jun-seo, ngunit naka-off din ang telepono at hindi siya makontak. Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos noon, naging magulo ang alaala ni Jang Jae-jeong. Parang dinukot siya papunta sa kung saan ininiksyonan ng isang bagay at iniwan sa isang mataong istasyon ng tren. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, 3 araw na ang nakalipas. Lubhang bumagsak ang kanyang espiritu. Hindi lang malabo ang kanyang paningin, hindi rin siya makarinig ng malinaw. Wala siyang lakas para bumangon. Nag-alala ang kanyang mga kasamahan at walang tigil na nagtanong kung ano ang nangyari. Matapos ang mahabang panahon, bahagya siyang nakabawi at nagtanong, nasaan ako? Nasaan ang Ansan train station? Ansan train station. Malinaw na naaalala ni Jang Jae-jeong na noong ika-negatibo 23 ay uminom siya kasama ang kanyang mga kasamahan at umuwi, ngunit hindi niya maalala ang nangyari pagkatapos nito.
Nang hindi nagsasalita si Jiang Jaijeong, ipinaliwanag ng kanyang kasamahan, ikaw mismo ang nag-text kahapon para magtipon tayo dito. Kinuha ni Jiang Jaijeong ang kanyang telepono at nakita na na-forward niya ang mensahe mula sa doktor sa kanyang kasamahan na nagsasabing arestuhin ang tao sa ika-negatibo 26. Ibig sabihin, nawala ng alaala si Jiang Jaijeong. Pagkatapos maunawaan ang buong pangyayari, nagpasya si Jiang Jaijeong na arestuhin ang drug suspect. Nang walang pag-aalinlangan, si Jiang Jaijeong at ang kanyang kasamahan ay pumasok sa subway car. Maingat nilang pinagmasdan ang sitwasyon at, batay sa kanilang pulis na instinct, mabilis nilang natukoy ang suspect. Kaya hinabo ni Jiang Jaijeong si Gong Jinuk habang inaresto ng kanyang kasamahan ang babaeng nagde-deliver. Nahati sila sa dalawang direksyon. Sa pagtakas, aksidenteng nabangga ni Gong Jinuk ang isang taong dumadaan. Nahulog sa lupa ang package sa kanyang kamay. Hindi niya ito pinulot at tuloy-tuloy siyang tumakbo. Pinakiusapan ni Jiang Jaijeong ang isang taong dumadaan na dalhin ang package sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paghabol kay Gong Jinuk. Ngunit pagkatapos ng dalawang hakbang, hinihingal na siya. Iba ang kanyang kakayahan kaysa sa normal. Ngunit walang oras si Jiang Jaijeong para mag-isip pa. Sa lakas ng kanyang kalooban, sa wakas ay naharang niya si Gong Jinuk sa bahay ng isang residente. Gayunpaman, sa gitna ng gulo, naagaw ni Gong Jinuk ang kanyang baril. Kinailangan ni Jiang Jaijeong na tanggalin ang lahat ng bala sa loob. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas nang magising siya mula sa kanyang pagkalito. Nang makita ito ng residente, pinaalala sa kanya na kinuha ni Gong Jinuk ang kanyang baril. Matapos umalis sa bahay ng residente, agad na kinontak ni Jiang Jaijeong ang kanyang kasamahan, tinanong kung ano ang sitwasyon doon. Sinabi ng kanyang kasamahan na nahuli na nila ang babae, ngunit inamin nito na nangako ang kalaban na gaganti kung ihahatid ang package sa itinakdang lokasyon. Bukod pa rito, dinala ng taong dumaan ang package sa Ansan Police Station. Habang pabalik sa istasyon ng pulisya, pumasok si Jiang Jaijeong sa isang convenience store at inubos ang isang bote ng mineral water sa isang inuman. Sa sandaling iyon, tinawagan niya ulit si Park Junseo. Ang telepono sa kabilang linya ay naka-off pa rin. Nang handa na si Jiang Jaijeong na magbayad, nakakita siya ng isang tableta sa kanyang bulsa na eksaktong kapareho ng tableta na ininom ng inang iyon. Alam ni Jiang Jaijeong na ito ay shabu. Huwag na huwag kang aasa rito. Ngunit habang hawak-hawak niya ito, lalo siyang naakit. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa doktor. Sa pagkakataong ito, ang nilalaman ay isang video. Sa video, si Jiang Jaijeong ay mukhang isang tuta na hindi kayang labanan ang epekto ng gamot. May text na nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot sa tamang oras. Pagkatapos bumalik sa istasyon ng pulisya, nagsimulang suriin ni Jiang Jaijeong ang kanyang sarili. Sa ngayon, wala siyang hallucination, ngunit ang pinakamalinaw na sintomas ay pagduduwal at walang tigil na panginginig ng kamay. Inihinala niya na ito ay ganti ni Jiang Chaigyu o dahil alam ni Park Junseo ang password. Palaging nararamdaman ni Jiang Jaijeong ang kawalan ng katarungan. Sa wakas ay naabot niya ang posisyon bilang inspektor, kaya hindi niya maaaring ipaalam ito sa kanyang mga kasamahan. Kaya nagpa siya si Jiang Jaijeong na lihim na imbestigahan ang katotohanan. Muli siyang tumawag kay Park Junseo. Sa pagkakataong ito, nakakonekta ang tawag, ngunit ang boses ay sa isang police officer mula sa homicide team. Lumalabas na misteryosong namatay si Park Junseo noong gabi ng ika-negatibo 23. Kaya ngayon, si Jiang Chaigyu lang na nasa ospital, ang pinakamadaling paghinalaan. Nang lumabas si Jiang Jaijeong ng istasyon ng pulisya, bumagsak siya at nawala ng malay. Dinala siya ng isang mabait na taxi driver sa ospital, ngunit natuklasan ni Jiang Jaijeong na kinuha nila ang kanyang dugo. Sa madaling salita, malapit nang matuklasan ang pag-inject sa kanya ng shabu. Lihim siyang nanumpa na hindi siya susuko dito, kaya pumasok siya sa laboratorio, nakita ang vial ng kanyang dugo, at kinagat ang kanyang ngipin habang ininom ito. Agad siyang ganap na gumaling. Tumakas si Jiang Jaijeong sa ospital. Tinawagan siya ng kanyang kasamahan na namamahala sa investigasyon, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Sa sandaling ito, nagsalita ang duty doctor. Batay sa kanyang mga taon ng medikal na karanasan, ang pulis na gumagawa ng gulo ay may mabilis na paghinga at maputlang mukha at maaaring gumamit ng shabu. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pangungusap, biglang lumitaw si Jiang Jaijeong sa harap ng lahat. Sinabi niya na wala siyang pahintulot at walang bakas ng karayom sa kanyang kamay at inakusahan ang ospital ng iligal na pagsasagawa ng mga pagsusuri. Sa huli, ipinahayag niya na siya ay isang anti-drug police officer na pansamantalang nalampasan ang sitwasyon. Gayunpaman, bago umalis sa ospital, hiniling ng kanyang kasamahan sa security ng ospital. Kopyahin ang video ng gulo at ibigay sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita ng pag-aalala kay Jiang Jaijeong. Ano ang problema at gumawa ka ng gulo sa emergency room? Hindi ka naman mukhang may sakit. Bakit ka pa pumunta sa ospital? Hindi mo kailangang malaman. Pumasok ang dalawa sa elevator. Pinindot ng kanyang kasamahan ang tatlo, 8th floor at isa 3 floor at sinabing tutulungan niya si Jiang Jaijeong na mag-leave. Sa totoo lang, alam na niya ang layunin ng kanyang pagbisita. Pagkatapos ay lumabas siya sa elevator sa isa 3 floor at nagpakita ng labis na paggalang. Gayunpaman, nang magsara ang pinto ng elevator, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Umakyat si Jiang Jaijeong sa 3th floor. Bilang isang police supervisor, pinalabas niya ang dalawang gwardiya na nagbabantay sa pinto. Pagkatapos ay galit siyang pumasok sa silid ng drug dealer na si Jiang Chaigyu. Tinatanong niya kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan at kung nakakita na ba siya ng ganoong uri ng tableta ng shabu. Si Jiang Chaigyu ay mayabang at ayaw magsalita. Si Jiang Jaijeong ay walang awa, kinuha ang unan at tinakpan ang mukha ni Jiang Chaigyu. Kinuha niya ang isang gunting at itinutok ito sa kanya. Nagbabanta, kung gagawin ko ito, sa natitirang buhay mo ay aasa ka na sa respirator. Patuloy na sumisigaw si Jiang Chaigyu na wala siyang kilala at walang alam sa nangyari. Sa sobrang takot, nabasa pa niya ang kama. Nang makita ito ni Jiang Jaijeong, naniwala siya na ibang tao ang nag-inject ng gamot sa kanya. Kaya,
Kaya, hiniling niya sa kanya na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Inamin ni Jiang Chaigu na ang bagong uri ng shabu ay ibinebenta ng isang babaeng nagngangalang Madam Yun. Ang iba ay wala na siyang alam. Hindi niya inaasahan na ang pag-uusap nilang dalawa ay lihim na pinakinggan ng kanyang kasamahan sa labas ng pinto. Sa kabilang dako, dahil nawala ni Gong Jinok ang produkto ng doktor, hiniling niya kay Madam Yun na bigyan siya ng isang linggong palugit at nangako siya na pagkatapos niyang magawa ito, ipakikilala niya ang dalawa sa isa't isa. Malinaw sa puso ni Madam Yun na si Gong Jinok ang tanging tagapamagitan ng doktor. Ngunit ayaw niyang maging komplikado ang sitwasyon, kaya pumayag siyang maghintay hanggang 12 oras ng hating gabi bukas. Kung lalampas ang oras na ito, masaya siyang bibitawan ang pagkakataong ito. Isang maikling paliwanag dito, si Madam Yun ay tumulong na mag-inject ng shabu kay Jiang Jaijeong upang makakonekta sa doktor. Kasabay nito, dumating si Jiang Jaijeong sa Ansan Station Control Room. Nakita namin ang proseso ng kanyang paglipat sa pamamagitan ng kamera. Sa madaling salita, sadyang iniwan siya ng grupong ito sa istasyon, alam na magkakaroon ng drug deal, at inutusan siyang sumakay sa subway. Hinihinala ni Jiang Jaijeong na gusto siyang gamitin ng kalaban para mahuli si Gong Jinok. Sa kasalukuyan, maraming kahina-hinalang puntos. Sino si Madam Yun at sino ang doktor? Ngunit may isang bagay na tiyak, ang nagpadala ng mensahe na umaasang lilitaw siya sa istasyon ngayong gabi, at ang taong dumukot at nag-inject ng shabu sa kanya ay iisa. Gayunpaman, batay sa lahat ng kasalukuyang ebidensya, iisa lang ang tinuturo ng lahat, si Park Jun-seo, na konektado sa password na 1,882. Ngunit ang nakapagtataka ay, siya ay namatay. Sa isang iglap, agad na pumunta si Jiang Jaijeong sa homicide team. Ibinunyag ng kanyang kasamahan sa homicide team na walang natagpo ang suicide note sa pinangyarihan, ngunit natagpuan ang sapatos ng biktima sa bar. Ang kakaiba ay, tapos na ang pagsusuri. Ang prosekutor na namamahala, na nagngangalang Park Tae-jin, ay nagtapos na ito ay isang suicide sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Kasabay nito, biglang nakatanggap ng tawag ang pinuno ng homicide team mula kay Prosecutor Park Tae-jin. Pagkatapos niyang marinig ang tawag, agad niyang hiniling kay Jiang Jaijeong na umalis. Kahit na pareho silang pulis, nabibilang sila sa magkaibang departamento. Sinabi niya na kung hindi lang dahil sa biktima ay matalik na kaibigan ni Jiang Jaijeong, matagal na niya itong pinalayas. Pagkatapos marinig ito ni Jiang Jaijeong, tumayo siya at umalis sa opisina. Pagkatapos ay nagmadali siya. Ninasa niya ang kanyang telepono at pumasok sa banyo. Habang hindi mabuksan ang pinto mula sa labas, sinuri niya ang call history ni Park Jun-seo. Ang oras ng mga tawag ay tumutugma sa oras ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay bumalik si Jiang Jaijeong sa opisina. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mensahe ang doktor. Agad niyang sinabi sa kanyang kasamahan na i-lock ang lokasyon ng numero habang sinubukan niyang magpalipas ng oras. Gayunpaman, nakalulungkot na ang kalaban ay gumamit ng telepono habang gumagalaw, kaya nalaman lang nila ang tinatayang lokasyon. Ngunit ang lokasyon na ito ay nagkataong tumugma sa morgue kung saan nakalagay ang katawan ni Park Jun-seo. Agad na pumunta si Jiang Jaijeong sa South District Morgue, ngunit ang katawan ay kinuha na ng pamilya. Ang mga staff, naalala ng staff na sinabi ng prosekutor na hindi na kailangan ng autopsy, kaya planong magkaroon ng maagang libing ang pamilya. Paglipat ng eksena, dumating si Jiang Jaijeong sa cremation room. Nanginig siya habang hinahatak ang puting tela, kinumpirma na talagang namatay na si Park Jun-seo. Agad na sumakit ang kanyang puso, ngunit hiniling pa rin niya sa pamilya na ipahinto ang cremation para sa isang autopsy dahil maraming kahina-hinalang punto sa pagkamatay ni Park Jun-seo. Halimbawa, ang taong nagplano ng suicide sa pamamagitan ng pagtalon ay nag-iwan ng kakaibang mga bakas. Halimbawa, ang construction elevator ay wala sa sahig kung saan nangyari ang insidente, kundi nasa ground floor. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, 3 tao ang dumating sa cremation room at lahat sila ay may kaugnayan kay Park Jun-seo. Noong gabi ng insidente, bandang 10 oras 10 minuto, tinawagan ni Won Jong-soo si Park Jun-seo sa telepono. Sa 10 oras 18 minuto, tumawag din ang kasalukuyang head prosecutor na si Park Tae-jin sa telepono. At sa huli ay si Oh Chae-hyun na may call log ang 3 taong ito ay mga kaeskwela ni Jiang Jaijeong noong high school. Tinanong ni Jiang Jaijeong si Park Tae-jin, bakit ikaw ang nag-imbestiga sa kaso? Hindi ko kayang gawin ang utos ng aking superior. Pero, kakaiba ba na mag-imbestiga ang isang prosekutor? Patuloy silang nagtalo, tinatanong kung may nakita ba siyang anumang kahina-hinalang puntos. Si Oh Chae-hyun na nasa tabi ay hindi na makatiis. Naisip niya na hindi ito ang tamang oras para gumawa ng eksena. Hindi nag-aalala si Park Tae-jin. Tinukoy ni Oh Chae-hyun na walang bakas ng paa na natagpuan sa gusali kung saan nangyari ang insidente. Tumutugma kay Park Jun-seo. Bakit mo sinabi na suicide ito? Ipinaliwanag ni Park Tae-jin na ang biktima ay nagkaroon ng depresyon matapos mawala ang kanyang anak na babae 6 na taon na ang nakalipas at inamin niya na araw-araw ay masakit ang kanyang kalooban. At maraming beses na siyang sumailalim sa psychological treatment. Sa sandaling ito, pinuto ni Won Jong-soo ang pagtatalo. Naramdaman niya na hindi na kailangang mag-ungkat pa dahil patay na ang tao. Kaya iminungkahi niya na tapusin na ang cremation at saka sila mag-usap sa labas. Umalis na kayong lahat, manatili kayo dyan. Nagpasya si Jiang Jaijeong na ilantad ang huwad na mukha ng 3 tao. Dahil bago namatay si Park Jun-seo, tinawagan niya ang 3 iyon. Ngunit ang mahalagang clue na ito ay walang sinuman ang bumanggit at iginiit pa rin nila na ito ay isang suicide. Wala ba kayong tinatago sa inyong puso? Ngunit bago pa siya matapos magsalita, agad na hinawakan ni Jeong Yeon-ho ang kanyang kwelyo. Bakit mo sila tinatanong na parang mga kriminal? Agad na sinubukan ni Park Tae-jin na awatin siya, ngunit lalo lang siyang uminit. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ni Jiang Jaijeong at pinagalitan siya dahil sa pagbibintang sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay pinalaya siya mula sa paaralan. Lumalabas na noong panahong iyon, lumipat si Jiang Jaijeong sa isang aristokratikong
aristokratikong klase sa Ansan. Tahasang sinabi ng homeroom teacher na ang lahat ay naging madali dahil ang kanyang stepfather ay ang ministro ng edukasyon. May tradisyon sa klase na ang bawat isa ay kusang loob na nag-aambag ng pera para sa scholarship upang tulungan ang mga mahihirap na estudyante. Nang gabing iyon, sinabi ng kanyang stepfather kay Jang Jae-jeong na kailangan niyang makipag-ugnayan kay Won Jong-soo at binigyan siya ng isang tumpok ng pera. Nagkataon na ang pera ay may marka na katulad ng sa papel na ibinigay ni Jang Jae-jeong sa umaga. Ibig sabihin, ginagamit ng homeroom teacher ang scholarship bilang dahilan para maglustay at kapag kailangan, nanunuhol din siya sa mga magulang na may kapangyarihan. Kaya, nagulat si Jang Jae-jeong sa mga otoridad. Ngunit nalaman ito ng student council president na si Park Jun-seo at pinarusahan siya. Sinuspindi siya sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jang Jae-jeong kung totoo ang mga akusasyon. Gustong makipagtulungan ni Jang Jae-jeong kay Park Jun-seo para sa investigasyon, ngunit bigla itong tumanggi, wala akong alam. Sa sandaling ito, tinulak ni Jang Jae-jeong si Jeong Yoon-ho. Hinihinala niya na maaaring binigyan si Park Jun-seo ng gamot at itinulak mula sa isang mataas na gusali. Kung maganda ang inyong relasyon, bakit ayaw ninyong magpa-autopsy at gusto ninyong magmadali sa cremation? May lihim bang sinabi sa telepono na hindi maaaring ibunyag? Inamin ni Won Jong-soo na nakatanggap siya ng tawag mula kay Park Jun-seo. Ngunit tinanong lamang niya ang tungkol sa kanyang kamakailang kalagayan. Hindi naniwala si Jang Jae-jeong. Ang dalawa pang tao ay tumawag din para sa parehong dahilan. Bakit tahimik si Oh Chae-yoon hanggang ngayon? Tinawakan niya si Jang Jae-jeong at agad na nagkasagutan ang dalawa. Sa sandaling ito, pinigilan ng asawa ni Park Jun-seo ang lahat. Sa huli, ang katawan ni Park Jun-seo ay naiwan sa morgue at ang susi sa cold storage ay ibinigay kay Jang Jae-jeong para hawakan. Pagkatapos ay itinuloy ang libing. Nang gustong umuwi ng asawa ni Park Jun-seo para kumuha ng ilang gamit, mabait na sinamahan siya ni Oh Yoon-jin. Nagkataon na nakita ni Jang Jae-jeong ang investigative team leader na may ibinibigay kay Park Tae-jin. Pababa na sana siya para habulin ito, ngunit naharang siya ni Heo Jo-sung na dumating ng huli. Pagkaupo niya, misteryoso siyang nagtanong ng isang kakaibang tanong. Kamakailan, hinanap ka ba ni Park Jun-seo? Diba? Paano mo nalaman? Mukhang tama nga. May sinabi ba siya sa iyong kakaiba? Lumalabas na isang linggo na ang nakalipas. Hinanap ni Park Jun-seo si Heo Jo-sung. Ginamit niya ang corporate name para bumili ng 3 malalaking insurance contract. Sinabing magtatayo siya ng isang kumpanya. Ngunit ang ganitong uri ng insurance ay hindi nagbibigay ng kompensasyon kung magpakamatay ang bumili sa loob ng 2 taon. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, dumating si Park Tae-jin na may dalang mga dokumento at ipinahayag na natanggap niya ang testamento ni Park Jun-seo. Isang linggo na ang nakalipas, nangyari ang insidente, bumili siya ng life insurance. Nagkakahalaga ng kabuang 5 bilyong won mula sa 3 kumpanya. Sa testamento, binanggit ang tagapagmana ng malaking halaga ng insurance na ito, ang anti-drug police na si Jang Jae-jeong at ang mamamahayag na si Oh Yoon-jin. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang balitang ito, maging si Park Tae-jin, Won Jong-soo, o kahit na si Jeong Yoon-ho at ang ekspresyon ni Kim Woo-sung ay bahagyang nagbago. Ang mas kakaiba pa, isang linggo bago siya namatay, nakipagkita siya sa isa sa mga tagapagmana, ipinahayag ang kanyang kagustuhang ibalik ang mga bagay sa simula. Pagkatapos noon ay bumili siya ng 3 life insurance policies. Kaya, bakit hindi niya ito iniwan sa kanyang asawa, kundi sa halip ay iniwan ito sa anti-drug police na si Jang Jae-jeong at sa mamamahayag na si Oh Yoon-jin. Bukod pa rito, nauna nang nakatanggap si Jang Jae-jeong ng isang emergency distress message mula sa lalaki. Pagkatapos ay ininiksyonan siya ng isang misteryosong tao ng shabu. Lahat ba ay may kaugnayan sa shabu? Sa kabilang banda, galit na galit si Won Jong-soo dahil sa ginawang paglalantad ni Park Tae-jin sa testamento. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito tinalakay sa kanya ng mas maaga. Naisip ni Park Tae-jin na nakilala na ni Jang Jae-jeong si Heo Jo-sung at malalaman din niya ang tungkol sa testamento. Mas mabuting ilantad ito bago siya gumawa ng gulo. Kaya, anuman ang sasabihin niya sa hinaharap, iisipin na lang ng mga tao na gusto niya ang pera. Ngunit may isang bagay na gustong ipaalala ni Park Tae-jin. Karaniwan, sa ganitong mga kaso, kinakailangan ng autopsy. Kahit na itago natin, maghihinala pa rin ang piskalya. Agad na sinabi ni Won Jong-soo kay Park Tae-jin na tumahimik. Pagkatapos ay hinila niya ito at si Oh Chae-hyun sa isang waiting room para pag-usapan ang tungkol sa testamento na hindi nila inaasahan. Imimungkahi ni Park Tae-jin na kailangan nilang pigilan ang sitwasyon gamit ang dahilan na ayaw nilang masaktan ang kanilang namatay na kaibigan. Bukod pa rito, may isa pang bagay, bukod kina Jang Jae-jeong at Oh Yoon-jin, mayroon pang isang tagapagmana na kilala ng 3. Sino iyon? Lee Myung-guk. Kasabay nito, tinanong ni Heo Jo-sung si Jang Jae-jeong tungkol sa ikatlong tagapagmana. Hindi niya alam kung ito ba ay isang kaklase na hindi niya kilala. Hindi binasa ni Park Tae-jin ang pangalan ni Lee Myung-guk. Nagkataon na noong bumili si Park Jun-seo ng insurance, na itala ni Heo Jo-sung ang pangalan at D-number ng taong ito. Agad na hiniling ni Jang Jae-jeong sa kanyang kasamahan na imbestigahan si Lee Myung-guk. Sa sandaling ito, ang asawa ni Park Jun-seo ay nakabalik na sa funeral home matapos kunin ang kanyang mga gamit. Agad siyang hinabol ni Jang Jae-jeong, ngunit hinarangan siya ni Park Tae-jin na papaalis na. Isang grupo ang nagpipilit na magkaroon ng autopsy para mahanap ang katotohanan, habang ang isa pang grupo ay inaakusahan sila na ginagawa
ginawa ito para sa pera na handang gawin ang lahat. Bilang resulta, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang panig na nakagambala sa babaeng nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Nauna si Park Tae-jin kay Jang Jae-jeong, ipinahayag na si Park Jun-seo ay nag-iwan ng isang 5 bilyong won na insurance at ang mga itinalagang tagapagmana ay sina Jang Jae-jeong at Oh Yeon-jin, ang mga taong humihingi ng autopsy. Dahil ang suicide ay hindi nakakakuha ng kompensasyon, ang isang normal na tao ay maghihinala na gusto lang nila ang pera at gagawin ang lahat para magpilit ng autopsy. Paano mo nagawang gawin ito sa mismong araw ng libing ng kaibigan mo? Ano ang ginagawa ninyo bilang magkaibigan? Nang gabing iyon, dinala ng pulisya ang mga taong sangkot sa istasyon para sa investigasyon. Sa likuran, si Park Tae-jin at Won Jong-soo ay nasa isang silid ng pagsubaybay, maingat na pinapanood ang lahat na nangyayari sa loob. Hindi rin nila alam kung ang pinuno ng homicide team ay tinataboy. Ang lahat sa loob at labas ay puno ng mga tinik. Ano man ang mangyari kung pinatay ni Jang Jae-jeong at Oh Yeon-jin si Park Jun-seo para sa pera, tiyak na gagawin nilang tila ito ay isang aksidenteng pagkamatay. Kaya, nais nilang malaman kung bakit may 2 tao sa listahan ng mga tagapagmana. Inamin ni Jang Jae-jeong na nawalan siya ng kontak kay Park Jun-seo. Siya rin ay nalilito, kaya umaasa siyang magkaroon ng autopsy. Kasabay nito, tinuro niya ang silid ng pagsubaybay at sinabing malinaw na kung nakikinig pa si Park Tae-jin. Kaya't pakisuyo sa pinuno ng homicide team na tanungin siya kung bakit niya pinipigilan ang autopsy ng isang taong nahulog mula sa isang gusali na nauna nang bumili ng 5 bilyong won na insurance. Bago pa siya matapos magsalita, itinulak na ni Park Tae-jin ang pinto at pumasok. Idiniin na walang bakas ng tao sa pinangyarihan at siya ang prosekutor ng kasong ito. Marahil ay walang kakaiba dito. Hoy, Park Tae-jin, wag mo akong tawagin sa ganoong paraan. Ako ngayon ay nasa posisyon ng isang prosekutor, hindi na kaibigan mo. Dahil ang pamilya ng biktima ay ayaw ng autopsy noon, plano ni Park Tae-jin na isara ang kasong ito. Ngunit pagkatapos ay hinawakan niya ulit ang kanyang kwelyo, itinulak siya sa dingding at tinanong, natatakot ka ba na may matatagpo ang ebidensya sa katawan ni Park Jun-seo? Sa huli, ang nais mong itago ay ang walang kabuluhang pagkilos. Ang matinding pagtatalo ay umakit ng atensyon ng hepe ng istasyon. Ang kanyang opinyon ay tugma kay Park Tae-jin. Pagkatapos niyang pakalmahin ang damdamin ng asawa ni Park Jun-seo, aalis na sana siya. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang isip ng asawa ni Park Jun-seo at nagpasya siyang humingi ng katarungan para sa kanyang asawa, na humihingi ng isang autopsy agad. Pagkatapos nilang umalis sa interrogation room, binala ni Won Jong-soo si Park Tae-jin, paano mo siya matutulungan sa ganitong pag-ugali? Ngunit sa totoo lang, nang araw na nahulog si Park Jun-seo, nandoon ang 2 taong ito at nasaksihan ang lahat. Kinabukasan, maagang nagsimula ang autopsy sa katawan ni Park Jun-seo. Ngunit ang resulta ay magiging available pagkatapos ng 1 buwan. Agad na nahanap ng kasamahan ang impormasyon tungkol kay Lim Yung-guk. Nawawala ang taong ito mula pa noong 7 buwan ang nakalilipas. Ayon sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, pagkatapos niyang bumaba sa istasyon ng tren, malapit sa kumpanya, bigla siyang nawala ng walang dahilan. Ang kumpanyang ito ay tinatawag na Jeongmi Pharmaceuticals at ang may-ari ay si Won Jong-soo. Nagkataon na nakatanggap si Oh Yeon-jin ng reklamo mula kay Lim Yung-guk ilang buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, sinabi niya na mayroon siyang stage 4 na cancer. Karaniwan, ang mga taong tulad nito ay wala nang mawawala, kaya ang impormasyong ibinibigay nila ay kadalasang nakakabigla. Ngunit sa araw ng panayam, hindi nagpakita si Lim Yung-guk. Kaya, ang sinabi ko noon, ang ikalawang araw nang siya ay nawala, pumunta si Jang Jae-jeong sa bahay ng anak na babae ni Lim Yung-guk upang mag-imbestiga. Ayon sa anak ni Lim Yung-guk, ang kanyang ama ay isang research assistant sa Jeongmi Pharmaceuticals. Karaniwan siyang gumagawa ng mga fake na gamot mula sa ibang bansa at paminsan-minsan ay nagre-research din ng mga bagong gamot. Maliban doon, wala na siyang alam. Nang nagpaalam si Jang Jae-jeong sa anak ni Lim Yung-guk para umalis, biglang sumumpong ang kanyang sakit. Agad siyang nahilo at nanghina ang kanyang mga binti na parang nasa isang virtual world. Sinubukan niyang bumaba sa hagdan, ngunit nawalan siya ng kontrol at nahulog. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Oh Yeon-jin na dumadaan at agad siyang tinulungan papasok sa kanyang sasakyan. Plano niyang dalhin siya sa ospital, ngunit tinanggihan siya ni Jang Jae-jeong. Kapag nagkasakit, kailangan pumunta sa ospital. Pero bakit ayaw mo? Hindi mo talaga pwedeng puntahan ang ospital. Umuwi ka. Ang eksena ay may 2 taong nasa harap ng bahay ni Jang Jae-jeong. May isang detalye dito. Bago pumasok sa bahay, inihagis ni Oh Yeon-jin ang pakete sa loob. Pagkatapos, inayos niya ang pagpasok kay Jang Jae-jeong. Pero sa oras na ito, nawalan na siya ng malay. Kinuha ni Oh Yeon-jin ang pakete dahil sa pag-usisa at tiningnan ito. Ang nagpadala ay si Park Jun-seo na patay na. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ito. Sa loob ay may isang tableta. Hindi niya mapigilang alalahanin ang nanay na kumain nito. Isang bagong uri ng droga na tinatawag na lemon pong. Bukod dito, mayroon ding sulat sa loob. Mukhang ginamit mo na ang gamot. Kailangan mong magtipid. Agad na naunawaan ito ni Oh Yeon-jin. Hindi si Park Jun-seo ang may sakit, kundi nadulas siya. Sa puntong ito, nagising na si Jang Jae-jeong. Hindi niya makita ang lemon pom sa pakete, kaya hinawakan niya si Oh Yeon-jin at pinilit siyang ibigay ang tableta sa loob. Natatakot, nagmamadaling tumakbo si Oh Yeon-jin papasok sa banyo. Ngunit si Jang Jae-jeong sa labas ay nawalan na ng kontrol. Nagmakaawa ng ilang beses, ngunit hindi binuksan ang pinto, kaya nagsimula siyang katukin ang pinto ng malakas. Ang bawat katok ay mas malakas kaysa sa nauna. Hindi alam kung gaano katagal ang pagtatalo, unti-unting naging tahimik sa labas. Sinamantala ni Oh Yeon-jin ang pagkakataon na hikayatin siya. Itinapon niya ang lemon pom sa inidoro at binuhusan ng tubig. Nang akmang-akma siyang aalis para umuwi, biglang nagsalita si Jang Jae-jeong mula sa sulok ng silid. Sa oras na ito, mas matino na siya at patuloy na sinisisi ang sarili.
tungkol sa pagkamatay ng kaibigan mo at sinisisi ang sarili. Nang maging kampante si Min Hyun-woo at biglang lumapit si Jang Jae-jeong at tinanong kung nasaan ang tableta. Itinapon ko na. Magaling. Pagkatapos noon, isinuot ni Jang Jae-jeong ang kanyang jacket. Kailangan niyang hulihin ang salarin habang gising pa siya, kaya pumunta silang dalawa sa bahay ni Lee Myung-gok upang kumpirmahin. Palihim silang pumasok. Natuklasan ni Jang Jae-jeong na ang silid ay nakasara. Nang walang salita, sinipa niya ang pinto. Ngunit isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanila. Sa sahig ay isang katawan na nababalutan ng yelo. Maingat siyang lumapit at natuklasan ang isang larawan ng grupo sa paaralan. Kinuha ni Oh Yeon-jin ang larawan sa sala upang ikumpara. Nagulat silang dalawa nang malaman na si Lee Min-ho ay dating kaklase nila. Pagkatapos noon, sa pinangyarihan malapit sa katawan, kinumpirma nila na ang nawawalang si Lee Min-ho ang taong namatay. Agad na tumawag si Jang Jae-jeong sa kanyang kasamahan, ibinigay ang eksaktong lokasyon at humiling ng agarang tulong matapos matagpuan ang bangkay. Gayunpaman, ilang minuto pagkatapos, biglang may naghagis ng smoke bomb sa bahay. Kinailangan ni Jang Jae-jeong nadalhin si Oh Yeon-jin upang tumakas kaagad. Ang katawan ni Lee Min-ho ay wala na. Pagkalabas pa lang nila ng malaking gate, muling sumumpong ang atake ni Jang Jae-jeong. Upang hindi sila matuklasan, kinailangan ni Oh Yeon-jin na ihatid siya palayo. May isang detalye dito, ang kasamahan ang unang dumating sa pinangyarihan. Kasabay nito, sinabi ni Jang Jae-jeong kay Oh Yeon-jin na magmaneho papunta sa istasyon ng pulisya dahil naaalala niya na hindi niya pa nababawi ang lemon pom habang iniimbestigahan ang nagbebenta ng droga. At inilagay ito ng babaeng kasamahan sa drawer. Ngunit nang dumating si Jang Jae-jeong sa opisina na tuliro, natumba siya sa sahig at nawala ng malay. Nagulat siyang nagising, ngunit nakita niya ang sarili sa banyo. Ang mga piraso ng alaala ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang katawan ay nababalutan ng plastik. Ang pampasabog ay biglang inihagis sa silid. Ngunit ang pinakamahalaga ay, bago siya mawala ng malay, nakuha niya ang droga. Tama, si Jang Jae-jeong ay naging dependent sa droga. Nagsisisi siya at hinampas ang kanyang kamay sa dinggo. Ngunit hindi niya mababago ang katotohanan. Hindi na nag-isip pa si Jang Jae-jeong at agad na bumalik sa opisina ng babaeng kasamahan na kasalukuyang nagtatrabaho. Mukhang walang napansin na kakaiba. Kalmado siyang umupo sa kanyang upuan. Gayunpaman, bigla siyang naalaala ang dalawang kamera sa sulok ng opisina. Sigurado siya na na-record ang pagnanakaw ng gamot, kaya nagmadali siyang pumunta sa control room at nagsinungaling na gusto niyang balikan ang video. Ngunit ayon sa regulasyon ng istasyon ng pulisya, kailangan isulat ang pangalan ng humiling at ang oras na kailangan balikan. Nang hindi nakatingin ang duty staff, hindi niya isinulat ang kanyang pangalan. Ngunit sa proseso ng pagbabalik tanaw, bigla niyang natuklasan na nabura ang proseso ng pagnanakaw ng gamot. Baka mayroong taong palihim na tumutulong. Kinuha niya ang rehistro ng pagbabalik tanaw. Ang huling pagbabalik tanaw ay 3 araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, walang nagbura sa video. Kaya tinawag niya ang duty staff at tinanong ang tungkol sa hindi na-record na bahagi. Inamin ng duty staff na nangyari na rin iyon noon. Dahil sa hindi stable na supply ng kuryente, paminsan-minsan ay pansamantalang namamatay ang kamera. Kapag nadagdagan ng kumpanya ng kuryente ang kanilang kapasidad, babalik sa normal ang lahat. Bago umalis, nagtanong pa siya kung may iba pa bang tumingin sa kamera. Sinabi ng duty staff na kakadating lang ng kasamahang si Kim Chang-soo. Pagbalik ni Jang Jae-jeong sa opisina, patuloy siyang nag-iisip kung bakit. Tiningnan ni Kim Chang-soo ang kamera, ngunit sinadya niyang walang iwanang record. Alam kaya niya na may problema ako, at ang mensahe na ipinadala ko sa kanya noon, bakit hindi ko matandaan na ipinadala ko iyon? Mayroon kayang sinadyang lumikha ng ilusyon para ihatid siya ni Kim Chang-soo sa Anhayondong Station, at nang matagpuan ang katawan ni Lee Myung-gok, siya lang ang tanging sinabihan niya. Hindi pa man natatapos ang tawag, may naghagis na ng firebomb sa bahay at tinamaan ang eksaktong posisyon niya. Ang dami ng pagdududa ay nag-umpisa. Nagduda na si Jang Jae-jeong kay Kim Chang-soo, kaya nang umalis siya sa kanyang pwesto, agad siyang umupo sa kanyang mesa. Binuksan niya ang nag-iisang video sa screen ng computer. At sa video na iyon, makikita si Jang Jae-jeong na nanggulo sa ospital. Kasabay nito, natuklasan ni Gong Jin-woo na nagbago ang ugali ng doktor. Dahil sa pagkawala ng paninda sa subway station, hindi niya napigilan ang sarili na tawagan siya. Ngunit nagbago na ang tono ng doktor. Kahit na lumabag sa patakaran na hindi makipag-ugnayan muna. Nang hapong iyon, natuklasan ng babaeng kasamahan na nawawala ang droga. Nagpanggap si Jang Jae-jeong na kalmado at pinagmasdan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Kim Chang-soo mula sa labas. Mukhang wala siyang pakialam at diretsong pumunta sa harap ni Jang Jae-jeong upang iulat ang kaso. Ang babaeng kasamahan ay talagang walang magawa at palihim na ipinaliwanag ang sitwasyon kay Kim Chang-soo. Mukhang nagtatrabaho si Jang Jae-jeong. Ngunit sa totoo lang, palihim siyang nagmamanman kay Kim Chang-soo. Matapos marinig ang lahat, dinala ni Kim Chang-soo ang babaeng kasamahan sa harap ni Jang Jae-jeong at diretsahang iniulat na nawawala ang droga. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Kim Chang-soo, kaya ginamit niya ang dahilan na nawawala ang mahalagang dokumento. Gusto niyang pahirapan ang dalawa. Gayunpaman, si Kim Chang-soo ay nagpanggap na nagkamali. Kahit na may kaunting pagdududa, nagdesisyon si Jang Jae-jeong na sumabay sa agos at sinabi na baguhin ang ulat na walang nakitang ebidensya. Sa ganitong paraan, hindi lang nasolusyonan ang pagkakamali ng subordinate, kundi na itago rin ang pagkuha niya ng gamot. Pagkatapos ihatid ang babaeng kasamahan, sinadya ni Jang Jae-jeong na umupo sa likod ni Kim Chang-soo para pakinggan ang ulat.
sulat. Ngunit sa kanyang isipan, may dalawang boses. Isang boses ang nagsasabi na nag-aalala si Kim Chang-soo sa senior at nagpanggap na walang alam para makatulong na itago ang katotohanan. At ang isa naman ay nagpapaalala na ang pagtatago ng katotohanan ay masyadong nagkataon lang. Baka binayaran siya kamakailan ng ibang tao. Kasabay nito, inimbitahan ng asawa ni Park Jun-seo si Won Jong-soo na pumunta sa bahay. Binago niya ang kanyang dating mahinang itsura. Sinabi niya na ang namatay ay ang kanyang asawa. Ang kontribusyon sa insurance ay pagmamay-ari ng mag-asawa. Kahit na hindi niya alam kung bakit hindi ito iniwan sa kanya, malinaw na ang intensyon ng kanyang asawa. Ang mga tagapagmana ay isang pulis at isang mamamahayag. Tiyak na gusto niya na imbestigahan ng dalawa ang sanhi ng kamatayan. Pagkatapos nito, nagbago ang kwento. Sinabi niya na ang pamana ay sa huli ay sa kanya pa rin. Kaya, umaasa siyang kung mayroong anumang pag-unlad, agad na ipapaalam ni Won Jong-soo. Gayunpaman, si Won Jong-soo at ang dalawang iba pang tagapagmana ay walang anumang relasyon na may pakinabang. Totoo ba ang sinabi ng asawa ni Park Jun-seo? Ang kanyang asawa ay kakamatay lang, ngunit nagmamadali siyang papasukin si Won Jong-soo sa bahay. Gayunpaman, password, sabihin mo sa akin ngayon. Lumabas sa balita ang kaso ni Lee Myung-go. Nang makita ito ni Won Jong-soo, labis siyang nataranta. Agad niyang tinawagan si Park Tae-jin at hiniling na pumunta siya sa lihim na tagpuan para pag-usapan ang kanilang plano. Mabilis na nagkita ang dalawa. Naniniwala si Park Tae-jin na ang pagkamatay ni Lee Min-ho ay hindi masamang bagay. Mas mabuti pa iyon kaysa sa taong ito na buhay at nagpakita. Bukod pa rito, ibinigay niya ang isang dokumento. Sa loob nito ay ang plano para sa pagpapaunlad ng lumang bahagi ng An Hyundong at ang nagtutulak ng proyektong ito ay ang chairman ng kumpanya ng pharmaceutical na Jeong Myung, si Won Jong-soo. Ito rin ang dahilan kung bakit sinusuportahan siya ng mga kaklase niya sa posisyon na iyon. Gayunpaman, ang pagpapaunlad ay nangangailangan ng malaking halaga ng suportang pinansyal. Ang umasa lang sa kumpanya ng pharmaceutical na Jeong Myung ay medyo mahirap. Nang marinig ito, gustong mag-invest ni Park Tae-jin, ngunit hindi niya ito sinabi ng direkta. Gayunpaman, napansin ito ni Won Jong-soo. Sa totoo lang, palagi siyang minamaliit ng taong ito. Hindi na kailangang pag-usapan ang pag-invest ng hindi bababa sa 100 bilyong won. Ang pag-akyat lang ni Park Tae-jin dahil sa pamilya ng kanyang asawa ay sapat na para magkaroon ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Kaya, pinaalalahanan ni Won Jong-soo, ang pag-invest ay laro ng mga mayayaman. Mas maganda na tingnan mo muna ang iyong kakayahan. Ngunit pagkatapos mag-isip, sinabi niya, kung mayroong magdadala ng 10 bilyong won at luluhod sa harap ko, pag-iisipan kong payagan siyang mag-invest. Kaya, nang hapong iyon, naganap ang pambungad na eksena. Unti-unting humigpit ang kamay ni Park Tae-jin at muntik na niyang saktan ang asawa ni Park Jun-seo. Sa oras na halos hindi na siya makahinga, itinulak siya sa sahig. Hindi sinabi ng orihinal na plot kung anong password iyon. Hula ko ay may kaugnayan ito sa nangyari noon. Hindi inaasahan na pinaalalahanan ng asawa ni Park Jun-seo. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa paggawa niyan. Ipinagpapalagay niya na siya at ang kanyang namatay na asawa ay magkaibigan. Ang resulta, ang bayad pinsala ay napunta sa iba. Bakit ka pumayag sa autopsy? Kung gayon, hindi mo ako dapat dinala sa istasyon ng pulisya. Dahan-dahang tumayo ang asawa ni Park Jun-seo. Binuksan niya ang kanyang bibig at humingi ng 1 bilyong won bilang suhol. At tinakot niya si Park Tae-jin na kung hindi niya ito ibibigay, ibubunyag niya na magkaibigan silang dalawa. Kaya, iisipin ng mga tao na namatay ang kanyang asawa dahil dito. Manahimik ka, wag mo akong takutin. Hindi ba't sinabi mo na hihiwalayan mo ang asawa mo at makakasama mo ako? Kung ganoon, bigyan mo man lang ako ng kaunting pera para manahimik. Kasabay nito, dumating si Jang Jae-jeong sa construction site kung saan tumalon si Park Jun-seo para mag-imbestiga. Nalaman niya sa foreman na mayroong isang maliit na pinto na iligal na binuksan dito. Ngunit pagkatapos na may umalis, isinara ito. Nang sinisiyasat ni Jang Jae-jeong ang maliit na pinto, binalaan siya ng may-ari ng tindahan sa tabi na hindi siya makadaan doon. Balak ni Jang Jae-jeong na pumasok sa tindahan para alamin pa. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang kamera sa maliit na tindahan na nakatutok sa kalsada sa harap ng maliit na pinto. Sa kabutihang palad, hindi pa nabubura ng may-ari ng tindahan ang surveillance video ng gabi na naganap ang insidente. Naroon ang eksena ni Park Jun-seo na sumakay sa taxi papunta sa maliit na pinto ng construction site. Ang kakaiba ay mas maaga siya ng kalahating oras bago siya namatay. Di nagtagal, lumitaw rin sa kamera ang isang itim na TV. Sa hindi malamang dahilan, lahat ng galaw ni Jang Jae-jeong ay sinusubaybayan ni Jeong Yeon-ho. May isang detalye dito. May dalawang backup na kopya ang may-ari, ngunit ang kopya ay hindi kumpleto. Balak ni Jang Jae-jeong na bumili ng malaking ESP. Habang naghahanda siyang umalis, sinabi ng may-ari na mayroon ding humingi ng video noon. Ngunit ang taong iyon ay hindi nag-iwan ng kontak. Sa halip, pagkatapos ng ilang araw, nagpadala siya ng isang bote ng gamot bilang pasasalamat. Kinuha ni Jang Jae-jeong ang bote ng gamot upang tingnan. Nakalimbag dito ang 4 na malalaking salita, Jeong Myung Pharmaceutical. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinanong ang may-ari upang kumpirmahin. Yung kaklase mo na dumalo sa libing, sandali, siya yun. Kahit na 6 na buwan na ang nakalipas, naaalala pa rin ng may-ari na si Park Jun-seo iyon. Pagkatapos mag-usap, umalis si Jang Jae-jeong para bumili ng eats. Sinamantala ni Jeong Yeon-ho ang pagkakataon na pumasok sa maliit na tindahan na may suot na sombrero. Agad siyang kumuha ng gunting at sinaksak ang may-ari. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi at tumakas mula sa pinangyarihan. Dahil sa gabi ng pagkamatay ni Park Jun-seo, ang taong nakasakay sa itim na sasakyan ay siya at si Choi Ji-eon. Nang bumalik si Jang Jae-jeong sa maliit na tindahan, nakita niya ang may-ari na nakahandu sa isa-isang punang dugo. Ang surveillance tape ay
sinunog na. Agad siyang lumuhod at sinuri ang sugat ng biktima. Sa sandaling iyon, ang may-ari ng tindahan ay nakahinga pa at isiniksik ang isang EXP sa kamay ni Jiang Jaijong. May isang seryosong kaso na naganap sa patay na dulo ng kalsada. Nag-isip siya batay sa sitwasyon sa pinangyarihan. Kung ang salarin na puno ng dugo ay tumakbo sa pangunahing kalsada, tiyak na madali siyang mapapansin. Ngunit mula nang nangyari ang krimen, wala nang iba pang testigo. Umalis lang siya sa tindahan ng 3 minuto, kaya umalis na ang salarin sa pinangyarihan. Ang kanlurang bahagi na nasa ilalim ng konstruksyon ay isang patay na dulo ng kalsada. Mayroon lamang isang daan sa silangan na patungong malapit sa tindahan. Bukod pa rito, nang umalis si Jiang Jaijong sa tindahan, bumalik siya sa kanyang sasakyan upang kumuha ng gamit at bumalik sa tindahan na tumagal ng mga 4 na minuto. Kaya, mayroon lamang ang salarin ng maksimum na 2 minuto para gawin ang krimen. Kailangan din niyang sunugin ang surveillance device sa loob ng panahong iyon. Kung tama ang lahat ng kondisyon, mayroon lamang isang posibilidad, ang sasakyan ng salarin ay nakaparada na malapit doon. Hinipo niya ang langis sa sahig at sariwa pa. Siguro hindi pa matagal na nakaparada ang sasakyan. Saktong may isang kapitbahay na lalabas para magtapon ng basura. Agad niyang ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan at tinanong kung may nakita siyang kakaibang sasakyan sa araw na iyon. Nang marinig ito ng babae, naalala niya na may isang taxi na matagal nang nakaparada doon. Ngunit hindi niya nakita ng maayos ang tao sa loob ng sasakyan. Bukod pa rito, ang bahay sa tapat ay madalas tumawag ng taxi para pumasok sa trabaho, kaya hindi niya ito pinansin. Batay sa pahayag ng babae, muling nag-isip si Jiang Jaijong. Tumakas ang salarin sa kalsada sa tapat na isang one-way na kalye at ang intersection ay may surveillance camera. Kung dadaan siya sa kalsadang ito, tiyak na marirecord siya. Sa huli, ang konklusyon, ang salarin ay tumakas lamang sa timog. Ngunit ang timog ay isang komplikadong lumang distrito. Ngunit nang sabihin niya ang kanyang mga konklusyon sa pinuno ng homicide team, hindi lang ito nagalit kundi sinigawan pa siya na huwag makialam sa kaso ng ibang grupo. Pinagdudahan pa siya na may problema. Sa anumang paraan, ang mga kaso ni Park Jun-seo, Lim Yung-guk at ang kaso ng may-ari ng tindahan ay may kaugnayan sa kanya. Tinamad si Jiang Jaijong na makipagtalo sa pinuno ng team at dumiretso sa pinangyarihan ng krimen. Matapos mag-imbestiga, kinumpirma ng mga kasamahan sa investigation department na ang salarin ay may taas na 170 sentimetro at may sukat ng sapatos na 42. Nang gawin ang krimen, hindi siya naghanda ng sandata. Kumuha siya ng gunting sa tindahan at baliw na sinaksak ang likod ng may-ari ng tindahan. Ngunit hindi siya namatay sa maraming saksak, kaya kinuha niya ang timbangan at pinatay ang may-ari na humihinga pa. Si Jiang Jaijong ay hindi pa rin maintindihan. Bakit pinura ng salarin ang surveillance video? Gusto ba niyang itago ang ebidensya? Nang maisip ito, kinuha niya ang kanyang telepono. Kinuha niya ang larawan ng taxi nang panoorin niya ang surveillance video kanina. Sa kabutihang palad, tumugma ito sa pahayag ng babae. Agad siyang pumunta sa kumpanya ng taxi. Nakita niya ang taxi sa larawan. Ang taxi ay kulay orange, tama, ngunit ang sagot ng babae ay nagulat sa kanya. Ang sasakyang nakaparada sa harap ay kulay pila. Nang makauwi, patuloy na binalikan ni Jiang Jaijong ang surveillance video. Napansin niya na pagkatapos bumaba ni Park Jun-seo sa sasakyan, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa intersection. Hinulaan niya na baka may nakita ang may-ari ng sasakyan, kaya hiniling niya sa babaeng kasamahan na imbestigahan ang itim na sasakyan. Sa kabilang banda, nakatanggap si Oh Yeon-jin ng impormasyon tungkol sa isang medikal na aksidente sa ospital. Umaasa siyang maibabalita niya ito. Ngunit sinabi ng direktor ng ospital na hindi ito aksidente. Dahil ang lahat ng resulta ng pagsusuri ay valid, itinuring lamang ito bilang isang gulo na ginawa ng pamilya. Hindi talaga mapakali si Oh Yeon-jin sa tanghali. Sinasadya ni Jiang Jaijong na pumunta sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa kanya. Ang totoo, gusto niyang makakuha ng ilang mainit na balita. Aksidenteng ibinunyag ni Jiang Jaijong ang kaso kagabi at ibinigay ang mensahe na may password na 1,882 sa kanya. Kinuha ito ni Oh Yeon-jin upang tingnan at natuklasan na ang numero ng nagpadala ay pareho sa numero na nagulat ng insidente sa ospital. Sa madaling salita, mayroong sinadyang sumasangkot sa kanila sa kasong ito. Nang hapon na iyon, sina Jiang Jaijong, Oh Yeon-jin at Won Jong-soo, kasunod ng address ng rehistro ng kumpanya, ay pumunta sa isang maliit na bakuran na pagmamay-ari ni Park Jun-seo. Ang may-ari ng bahay ay isang matandang babae at ang kanyang bagong teenager na apo. Bukod dito, walang nahanap na pahiwatig ang tatlo. Nang gabing iyon, pumunta si Jiang Jaijong sa bahay ni Park Jun-seo. Balak niyang maghanap ng mga pahiwatig sa natitirang mga video. Nang aalis na siya nang walang nakuhang impormasyon, ang taong nagbukas ng pinto at pumasok ay si Park Tae-jin. Kaya may kinalaman siya sa pagkamatay ni Park Jun-seo. Paano mo nalaman ang password ng pinto ng bahay na ito? Natatakot si Choi Ji-yeon na malantad ang pagkakakilanlan ng lalaki, kaya sinabi niyang ibinunyag niya ang password sa kanya. Dahil noong namatay ang kanyang asawa, tumulong si Park Tae-jin na kunin ang kanyang mga gamit, kaya nalaman niya ang password ng bahay niya. Maliwanag na sinabi ko sa iyong palitan ang password. Gusto ko lang kumpirmahin, ngunit wala akong nakuha. At ang kanilang pagtatago, paano nila maluloko ang isang anti-drug detective? Para sa mas madaling pag-imbestiga, nagpanggap si Jiang Jaijong na walang nangyari at umalis. Prosecutor Park, talagang humihingi ako ng paumanhin. Nag-abala ka pa na pumunta rito. Ngunit gabi na, saktong-sakto nang umalis ang dalawang lalaki, si Choi Ji-yeon, na hindi rin mapakali, ay tumakbo pababa at nagmamadaling umalis sakay ng kanyang sasakyan. Naramdaman ni Min Hyun-woo na may problema, kaya sinabi niya sa kanyang alagad na sundan sila. Pagbalik ni Jiang Jaijong sa istasyon ng pulisya, kusang loob na nagsalita si Kim Chang-soo.
Sir, hindi po ba kayo nasisiyahan sa akin? Dahil nitong mga nakaraang araw, pakiramdam niya na iba ang trato ni Jang Jae-jeong sa kanya. Sinubukan ni Jang Jae-jeong na tanungin si Kim Chang-soo. Tinanong niya kung bakit hindi nanatili si Kim Chang-soo sa pinangyarihan nang masunog ang bahay ni Lim Yung-guk at sa halip ay agad siyang bumalik sa istasyon. Sinabi ni Kim Chang-soo na nang dumating siya sa pinangyarihan, aksidente siyang nakita ang isang kahina-hinalang sasakyan na umalis, kaya sinundan niya ito pabalik sa istasyon. Ngunit nang pumasok si Kim Chang-soo sa opisina, nakita niya lang ang mga papel na nakakalat sa sahig at walang ibang tao. Pagkatapos ay pumunta siya sa surveillance room upang kunin ang videotape. Ngunit dahil sa aberya ng kamera, walang na-record sa panahong iyon. Nagduda rin si Jang Jae-jeong kung ito ay dahil sa droga na naging dahilan ng maling paghusga. Dahil ang sinabi ni Kim Chang-soo ay walang pagkakamali, siguro pagod lang ako kaya medyo sensitive ang pakiramdam ko. Si Choi Ji-yeon ay talagang nagmaneho upang makipagkita kay Park Tae-jin. Si Oh Yeon-jin ay baliw na kumukuha ng litrato sa loob ng sasakyan. Samantala, ang alagad ay nagpanggap na estudyante at umupo sa isang coffee shop. Nakita ni Park Tae-jin na may suot na earphone ang kabilang partido, kaya sigurado siya na hindi niya maririnig ang kanilang pag-uusap kaya hindi na sila lumipat ng posisyon. Palihim na tinawagan ng alagad si Min Hyun-woo, kaya ang pag-uusap ni Park Tae-jin at Choi Ji-yeon ay narinig lahat ni Min Hyun-woo sa kanyang telepono. Nalaman niya na balak ni Park Tae-jin na takasan si Choi Ji-yeon, ngunit sa kondisyon na ibibigay ni Choi Ji-yeon ang password. Ngunit si Choi Ji-yeon ay hindi rin tanga. Hiniling niya kay Park Tae-jin na hiwalayan muna ang kanyang asawa. At saka lang nila pag-uusapan ang tungkol sa password. Si Park Tae-jin naman ay gumamit ng mapanlinlang na pananalita at nagsabi kay Choi Ji-yeon ng matatamis na salita. Binanggit pa niya na ang password ay may malaking halaga na sapat para mabuhay sila sa ibang bansa. Sabi nga ng kasabihan, ang bibig ng lalaki ay demonyong nanloloko ng tao. Nag-ingat pa rin si Choi Ji-yeon at sinabing kailangan niya ng oras para mag-isip. Aalis na kayo, kain muna tayo ng masarap. Pumunta si Jang Jae-jeong sa libing ng may-ari ng maliit na tindahan. Kahit na wala siyang kaugnayan sa may-ari noon, kung hindi siya nagpunta para tingnan ang kamera, hindi sana siya masasangkot sa gulo. Kaya, labis na nagsisisi si Jang Jae-jeong. Sa harap ng maraming pagdududa ng pinuno ng team, sinabi ni Jang Jae-jeong ang lahat ng pahiwatig na alam niya. Lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang mga kaso na naganap kamakailan ay malapit na naugnay sa kanyang mga kaklase sa high school. Inamin pa ni Jang Jae-jeong na nawala ang kanyang baril. Ang pinuno ng team ay sadyang tinulungan siya. Nalaman niya mula sa Firearm Management Department na pagkatapos ng 0 araw, magkakaroon ng inspeksyon sa lahat ng baril. Kaya, kailangang mahanap ni Jang Jae-jeong ang nawawalang baril sa loob ng 0 araw at ibalik ito sa Firearm Management Department. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jang Jae-jeong ng tawag mula sa Subway Department. Sinabi nila na may isang detalye na natagpuan sa kuha ng kamera. Ang dalawang drug dealer, habang buhat si Jang Jae-jeong patungo sa subway station, ay aksidenteng nahulog ang hearing aid sa tabi ng riles. Dahil paparating na ang tren, hindi na nakuha ng mga drug dealer ang hearing aid. Dinala ni Jang Jae-jeong ang pahiwatig na ito sa isang tindahan na nagbebenta ng hearing aid para mag-imbestiga. Sinabi ng may-ari na dumating ang taong iyon kahapon dahil gusto niyang mag-order ng isa pang katulad na hearing aid. Babalik siya muli. Siguro, pupunta siya rito para gawing mas malakas ang tunog. Nagdaos ng council meeting ang Jeongmyeon Group. Nalaman na gusto nilang makuha ang karapatan sa pagpapaunlad sa Bisokdong. Kaya, nakuha na nila ang 81% ng residential area. Ang natitirang 19% ay ang mga pamilyang ayaw lumipat. Ang talumpati ni Won Jong-soo sa pulong ay inayos ni Park Tae-jin. Ang layunin ay para isipin ng konseho na ang proyektong ito ay nangangailangan lang ng tulong ng vice chairman. Matatapos ni Won Jong-soo, ang chairman ay hindi nagpakita ng pagkadismaya sa lugar. Ngunit tinawag niya si Won Jong-soo sa opisina at kinausap ng pribado. Nalaman na matagal na niyang napansin na ito ay plano ni Park Tae-jin. Sa katunayan, pinahahalagahan niya si Park Tae-jin at ang kanyang anak ay walang silbi lamang. Sa katunayan, ang pamilya ni Park Tae-jin ay hindi mayaman. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka ng baka. Ngunit si Park Tae-jin ay nangunguna sa Seoul. Kaya, inimbitahan ng chairman si Park Tae-jin sa bahay at sinabing babayaran niya ang lahat ng gasto sa pag-aaral ni Park Tae-jin. Ang kondisyon ay kailangan niyang tulungan si Won Jong-soo na maging isang nangungunang bilyonaryo sa Korea. Kaya, hiniling niya sa guro na ilagay ang lahat ng magagaling na mag-aaral sa klase ni Won Jong-soo. Narinig ni Won Jong-soo ang lahat ng plano ng kanyang ama. Pasensya na, kaya hanggang ngayon, pakiramdam ni Won Jong-soo na siya ay isang walang silbing tao na minamaliit ng kanyang ama. Sa kabilang banda, pumunta si Oh Yeon-jin upang hanapin si Park In-soo. Dahil sa napakaliit na medikal na bayad pinsala na natanggap ng kanyang anak, umayag siyang ibunyag ang mga pahiwatig kay Oh Yeon-jin. Naalala niya na ang kanyang ina, dahil sa chemotherapy para sa tumor, ay matagal na nasa ospital. Biglang sinabi ng doktor na lumala ang kondisyon ng kanyang ina, kaya sinabihan niya ang pamilya na iuwi na siya sa bahay para gugulin ang kanyang huling mga araw. Nagbigay din siya ng ilang pampamanhid kay Park In-soo. Isang araw, natuklasan ng kanyang anak na ang kanyang nanay na paralisado ang mga binti ay nakagapang patungo sa kama para gisingin siya. Ang dahilan ay kakainom lang niya ng pampamanhid na iyon. Naisip ng anak na epektibo ang gamot, kaya pinainom niya ulit ang kanyang nanay kinagabihan. Ngunit di nagtagal, huminto sa paghinga ang kanyang nanay. Sinabi ng ospital noon na natural na kamatayan iyon. Ngunit kinabukasan, nagpadala ang ospital ng tao upang magbigay ng suhol. Ang mga tao mula sa Jeongmyeon Group ay kinuha ang lahat ng natitirang gamot. At ang kumuha ng mga gamot na iyon ay ang sales manager ng Jeongmyeon
Myung Pharmaceutical, si Park Jun-seo. Nakipag-ugnayan si Jang Jae-jeong sa drug dealer sa pamamagitan ng taong may blonde na buhok. At nakuha pa niya ang impormasyon kung ano ang ginagamit nila para malampasan ang mahirap na panahon kung wala ang lemon pom virus. Iyon ay isang uri ng gamot na kailangan ng reseta para makuha. Ito ay tinatawag na Itafin. Kaya, naghanda si Jang Jae-jeong na magpahatid sa taong may blonde na buhok. Gamit ang dahilan na bibili siya ng droga para makalapit sa mga drug dealer. Sa dalawang taong lumitaw, wala ang taong may peklat kundi ang isa pang grupo ng taong may peklat. Ang mga drug dealer ay nagtanong kay Jang Jae-jeong kung bakit hindi siya mukhang mahirap. Tumingin si Jang Jae-jeong sa lalaking may blonde na buhok at sinabi na gumamit siya ng gamot na tinatawag na Itafin, kaya niya natagalan ng matagal nang hindi gumagamit ng droga. Kahit na pansamantalang naniwala ang mga drug dealer kay Jang Jae-jeong, ang patakaran sa kanilang trabaho ay dapat muna siyang subukan sa isang dose. Kinontrol si Jang Jae-jeong ng mga drug dealer gamit ang kutsilyo. Inihanda nila ang isang diluted na dosis ng droga para iturok sa kanya. Alam ng pinuno ng team na ito ang paraan ng mga drug dealer upang subukan kung pulis si Jang Jae-jeong. Ngunit hindi niya alam kung ang iniksyon ay totoong droga. Dahil hindi nakita ang paglaban ni Jang Jae-jeong, hindi naglakas loob ang pinuno ng team na kumilos upang hindi niya sila matulog. Si Jang Jae-jeong naman ay hindi na makapagpigil sa kanyang pagnanasa. Nagkataon naman na nastimulate siya ng iniksyon ng droga, kaya ang kanyang ekspresyon ay mukhang masarap sa pakiramdam. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang sarili at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Huwag mong kalimutan, Minho, alagaan mo naman ang tao. Matapos kumpirmahin ng mga drug dealer ang kanyang pagkakakilanlan, dinala nila si Jang Jae-jeong sa ikalawang palapag at ipinakita ang kanilang lakas. Ipinagmamalaki nila na mayroon silang maraming paninda. Ngunit sinabi ng mga dealer na kailangan munang ibigay ang pera bago nila ibigay ang paninda. Sa sandaling ito, kinuha ng lalaking may blonde na buhok ang gamot at tumakas. Sinabi rin niya na si Jang Jae-jeong ay isang pulis. Ang dalawang drug dealer ay nataranta at tumakas. Ang isa sa mga drug dealer ay nakipaglaban kay Jang Jae-jeong sa loob ng gusali. Ang lalaking may blonde na buhok ay tumakas sa pinto, ngunit naharang ng mga pulis na dumating para tumulong. Hindi siya nakatakas ng malayo at agad siyang itinumba at kinontro ng pinuno ng team. Sino ka? Umuwi ka na, magluto ka na lang. CJ, ang tiyahin na ito ay isang pulis. Si Jang Jae-jeong naman ay direktang pinatulog ang drug dealer. Sa oras na ito, maraming sasakyan ng pulis ang dumating para tumulong. Naalala ni Jang Jae-jeong na tinurukan siya ng lemon pom. Hindi niya talaga maaaring ipaalam sa mga tao sa istasyon na gumagamit siya ng droga. Kaya, nagmadali siyang tumakbo pababa para hanapin ang syringe. Nang nasa ibaba na siya, nawala na ang syringe. Lumingon siya at nakita niya na nasa kamay na ito ni Kim Chang-soo. Sa harap ng tanong ng pinuno ng team, sinabi ni Jang Jae-jeong na baka dinala ito ng tumakas na dealer. Tumulong pa rin si Kim Chang-soo na itago ito para kay Jang Jae-jeong. Nalaman na sa araw na natagpuan ang katawan ni Lee Myung-go, alam ni Kim Chang-soo na sangkot si Jang Jae-jeong sa droga. Dahil lang bumalik si Kim Chang-soo sa istasyon ng pulisya, nakahandusay na si Jang Jae-jeong sa sahig at walang malay. At natagpuan ang lemon pom na tableta na nasa kamay niya ay nakain na. Kaya, itinago ni Kim Chang-soo si Jang Jae-jeong sa banyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa surveillance room para burahin ang video. Tinanong ni Jang Jae-jeong kung bakit hindi siya isinumbong. Naisip ko na sigurado akong may dahilan ka. O mayroong taong sinasadyang gawin na maging adik ka. Kaya ako nagdesisyon na magpanggap na walang alam hanggang sasabihin mo sa akin ng personal. Nalaman na habang may sakit ang anak ni Park Jun-seo. Si Park Jun-seo ay walang oras na personal na ihatid ang droga, kaya't humingi siya ng tulong kay Min Hyun-woo upang ihatid ito at binigyan niya si Hyun-woo ng detalyadong instruksyon. Ang mga individual na kahon ay ipinadala sa Loren Hotel. Sa loob ng kahon na may 8 kahon, iyon ay ipinadala sa Andong Hospital. Matapos ang instruksyon, kumuha siya ng larawan bilang record. Dahil umuulan ng mahina noong araw na iyon, si Oh Chae-hyun na nakasuot ng helmet ay hindi nakita ang ilaw ng trapiko. Upang maiwasan ang isang kotse na tumatakbo ng normal, ang motorsiklo ni Oh Chae-hyun ay nadulas at bumagsak kaagad. Ang basang kahon ay nasira rin. Ang mga kahon sa loob ng karton ay nakakalat sa lahat ng dako. Hindi pinansin ni Oh Chae-hyun ang kanyang sugat at kumuha ng isang plastic bag mula sa basurahan sa tabi niya. Inipon niya ang mga nakakalat na gamot sa lupa dahil may isa pa ring kahon na hindi niya makita. Ilang sandali, kinuha niya ang kahon ng gamot mula sa ilalim ng upuan at inilagay ito sa plastic bag. Sa sandaling ito, isang driver na dumadaan ang tumulong sa kanya na kunin ang ikawalong kahon, ngunit si Oh Chae-hyun ay labis na nag-alala. Inilagay niya kaagad ang ikawalong kahon sa ilalim ng upuan. Dahil ang pakete ng kahon ay walang anumang pagkakaiba, hindi niya alam na ang mga kahon ng gamot ay magkakaiba. Kaya, pumunta siya sa Loren Hotel at ibinigay ang ikawalong kahon ng gamot kay Oh Chae-hyun. Tiningnan lamang ni Oh Chae-hyun ang pakete at walang nakitang anumang abnormalidad. Pagkatapos, si Jang Yeon-ho ay nagtiis sa sakit at pumunta sa Andong Hospital upang ihatid ang natitirang mga gamot. Ang mga gamot na iyon ay para kay Park Jun-seo. Dahil walang sumasagot sa tawag sa telepono ni Park Jun-seo, si Oh Chae-hyun ay pumunta sa harap ng England Cold Storage Company para alamin kung ano ang nangyari, ngunit nakita niya na ang taong kumuha ng gamot sa Loren Hotel ay nagmamadaling lumabas mula sa loob. Si Oh Chae-hyun ay sumunod sa kotse ni Oh Yeon-jin, ngunit pumunta sila sa Andong Hospital. Lumabas na si Oh Yeon-jin ay dumating upang arestuhin si Oh Yeon-jin dahil nalaman ni Oh Yeon-jin kung sino ang naghatid ng gamot at ito ay si Park Jun-seo. Winasak ni Oh Yeon-jin ang mga tala ni Oh Yeon-jin sa elevator. Pagkatapos ay itinapon ang notebook sa lupa upang sirain ito. Pagkatapos, si Oh Yeon-jin ay dinala sa kotse. Nakita ni Min Hyun-woo na si Oh Yeon-jin ay kinidnap at agad na kinuha ang business card ni Hyo
Heo Jusong. Nang malaman ni Heo Jusong na si Oh Yoon-jin ay nasa problema, agad siyang tumawag kay Jang Jae-jeong. Ngunit si Jang Jae-jeong ay nag-imbestiga sa isang kahina-hinalang kumpanya ng paghahatid, kaya't hindi niya sinagot ang tawag sa telepono. Dahil nakakita ang mga pulis ng malaking halaga ng droga sa kotse ng mga drug trafficker. Ang may-ari ng kotse ay si Park Tae-jin na nagpalit ng kanyang pangalan. Sinabi ni Park Tae-jin na siya ay biktima dahil ilang araw bago, sa payo ng kanyang kaibigan, ginamit ni Park Jin-hoon ang kanyang pangalan upang rentahan ang kotse. Hiniling ni Jang Jae-jeong kay Park Tae-jin na alamin kung sino ang gumamit ng kanyang kotse. Tanging sa ganitong paraan lamang mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Maaaring isagawa ng may mataas na intensidad, hindi tulad ng dati, di ba? Dapat ganoon, ngunit huwag kang sasaktan ng kahit sino. Opo, naiintindihan ko. Si Heo Jusong ay pumunta sa Jungmayon Pharmaceutical Company upang hanapin si Oh Yoon-jin. Lumabas si Oh Yoon-jin ng ligtas at niyaya pa niya si Heo Jusong na kumain ng baka. Lumabas na si Won Jong-soo ay buong pusong nais maging presidente. Ngunit ang Jungmayon Pharmaceutical Company ay palaging nalulugi. Kung nais ni Won Jong-soo na maging presidente ng maayos, kailangan niyang gawing kumita ang korporasyon mula sa pagkalugi. Kaya, nag-imprenta siya ng maraming business card para ipamahagi sa lahat ng dako. Dahil si Park Jun-seo ay personal na nakikipag-ugnayan sa direktor ng Andong Hospital, maaari lamang silang magbenta ng mga gamot ng Jungmayon Pharmaceutical Company sa Andong Hospital. Samantala, nahulaan na ni Oh Yoon-jin ang gagawin ni Jang Jae-jeong, kaya naghanda siya ng 2 sobre. Akala ni Oh Yoon-jin, parehong pera ang laman ng 2 sobre, ngunit ang isa pang sobre ay mailaman ng ngunit bakit ikaw lagi ang kinukuhanan ng litrato habang kumakain. Aling restaurant ang pinakamasarap. Nang malaman ni Jang Jae-jeong ang balitang ito, nagmamadali siyang pumunta sa restaurant upang makita si Oh Yoon-jin. Nang walang anumang sinabi, nagbuhos siya ng isang baso ng soju at ininom, ngunit kinuha ito ni Oh Yoon-jin at siya ang uminom. Sinabi ni Oh Yoon-jin na si Park Jun-seo ay pumunta sa kanya bago siya mamatay, ngunit wala silang pinag-usapang espesyal. Umupo lamang sila ng magkasama ng mga 0 minuto at pagkatapos ay umalis. Sinabi rin niya na ang asawa ni Park Jun-seo at si Park Tae-jin ay mayroong relasyon at pumupunta sa motel gabi-gabi para sa mga gawaing pang-adulto. Ang sinabi ni Oh Yoon-jin ay ganap na nagbago sa pananaw ni Heo Jusong. Hindi niya inasahan na si Choi Ji-yeon ay ganoong klaseng tao. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ginawa ba ni Park Tae-jin ito kay Park Jun-seo? Gabi na, tara na, dahil si Won Jong-soo ay nagkaroon ng atake, bago ang pulong, sinadya niyang pigilin ang paggamit ng gamot na nagresulta sa pagkawala ng malay sa harap ng media. Nang malaman ng kanyang ama ang tungkol dito, inihanda niyang dalhin ang kanyang anak upang manirahan sa Estados Unidos. Hindi kayang tanggapin ni Won Jong-soo na maalis siya sa ganitong paraan. Sa ilalim ng kanyang labis na pagmamakaawa, inihanda ng kanyang ama ang huling pagkakataon para sa kanyang anak. Iyon ay ang hanapin si Mayor Jo upang humingi ng lisensya para sa pagpapaunlad ng Bisokdong. Kinabukasan, pumunta si Oh Yoon-jin sa Jungmayon Pharmaceutical Company upang hanapin si Oh Yoon-jin. Kumuha lamang siya ng ilang papel upang bumili ng sapatos at notebook. Tungkol naman sa mga lihim na litrato, hindi mahalaga kay Oh Yoon-jin kung kanino niya ito ipinadala. Ang isang giraffe na kumakain ng karne ay nakakakuha ng atensyon. Ang isang malaking lobo na kumakain ng karne ay hindi isang malaking issue. Aalis na kami. Samantala, natagpuan din ni Oh Soo-hyun ang may-ari ng itim na kotse. Siya ay isang babae na nagngangalang Yoo Seo-yeon. Ginamit ni Jang Jae-jeong ang address upang matagpuan ang kotse sa basement parking lot. Mayroon ding dashcam sa kotse. Pumunta si Jang Jae-jeong sa bahay ng may-ari ng kotse. Matapos magtanong, nalaman niya na si Yoo Seo-yeon ay nakipagtalo sa kanyang asawa noong gabing iyon, kaya't nagmaneho siya pauwi sa bahay ng kanyang ina. Nang dumaan siya sa isang maliit na tindahan, biglang may lumabas na tao mula sa gilid, kaya't huminto siya doon sa loob ng 5 segundo. Kinuha ni Jang Jae-jeong ang memory card mula sa dashcam. Ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos kong kumpirmahin. Si Kim Chang-soo ay nag-iisa na pumunta sa antique shop. Nakasalubong niya ang may-ari na si Oh Soo-hyun na inaayos ang mga lemon pom stones ng magkasama. Ngunit agad na itinago ni Kim Chang-soo ang mga gamit. Lumabas na siya at ang may-ari na si Oh Soo-hyun ay may kasunduan. Ang pulis ay tumutulong sa may-ari na si Oh Soo-hyun na sirain ang Sea Spider Gang. Ngunit sa kondisyon na dapat kontrolin ni Oh Soo-hyun ang mga droga at walang dapat na pagkakamali. At bakit napasok si Jang Jae-jeong sa droga? Sinabi ni Oh Soo-hyun na walang kinalaman ang bagay ni Jang Jae-jeong sa kanya. Marahil ay may kinalaman ito kay Kim Chang-soo. Sinabi ni Kim Chang-soo na kahapon ay nahuli nila ang isang drug trafficker na nagngangalang Kim Dae-sung. At sinabi ng kampon ni Oh Soo-hyun na siya ay kampon ni Gong Jin-woo. Kim Chang-soo, ito ang bayad para sa promotion at negosyo ngayong buwan. Kinumpirma lamang ni Park Tae-jin na hindi maibabalik ang data ng computer sa maliit na tindahan. Matapos tawagan si Won Jong-soo, lumabas siya at nakita niya si Police Lee na naghahanap sa kanya. Lumabas na naimbestigahan na ni Police Lee ang taxi ni Jeong Yoon-ho. Bagaman hindi pa natagpuan ni Jang Jae-jeong ang pahiwatig na ito, sinabi ni Police Lee na si Jang Jae-jeong ay tila sigurado na ang mamamatay tao ay nagmamaneho ng isang taxi. Sinabi ni Jang Jae-jeong na ang salarin ay maaaring isang taxi driver o hindi bababa sa isang kakutsaba. Tama, tinawag ni Park Tae-jin si Jeong Yoon-ho sa
kanilang lihim na base at sinabi sa kanya na sinaksihan niya ang pagpatay upang manahimik. At sa sandaling ito, nalaman ni Won Jong-soo na si Jeong Eun-ho ay nagdulot ng gulo. Nagalit siya at agad na sinuntok si Oh Chae-hyun at nagplano siyang alisin si Jeong Eun-ho sa lugar na iyon. Narinig ko rin mula sa panig ng pulisya na walang ebidensya upang patunayan na si Jeong Eun-ho ay isang suspect. Ngunit mayroong isang bagay, ang pinakamalaking hindi matatag na elemento ay narito pa rin, kaya alisin na natin siya. Ang tatlo pa ay natigilan. Nagbibiro lang ako. Tumayo ka. Ano, madali ba sa iyo na itapon ang iyong kaibigan? Hindi natin maaaring hayaan si Jung Yeon-jo na maging balo, di ba? Tama. Ngunit Eun-ho, patuloy kitang babantayan. Tapos na ang bagay na ito. Mula sa dashcam, natagpuan ni Jang Jae-jeong na ang taong lumabas mula sa construction site ay si Jeong Sang-iwi. Kaya, pumunta siya sa Jummayon Pharmaceutical Company upang hanapin si Jeong Sang-iwi. Sa harap ng tanong ni Jang Jae-jeong, sinabi ni Jeong Sang-iwi na hindi lang siya ang pumunta doon noong gabing iyon. Sila Oh Yeon-jin, Won Jong-soo, at Oh Chae-hyun ay lahat na inimbitahan ni Park Jun-seo na magkita sa lugar na iyon sa 11:30 ng gabi. At nang tumawag si Park Jun-seo, si Jeong Sang-iwi ay nasa tabi niya. Sa call history, wala siya. Noong oras na iyon, tumawag si Park Jun-seo sa labas ng kotse at si Jeong Sang-iwi ay nanatili sa loob ng kotse. Hindi rin niya alam kung ano ang sinabi ni Park Jun-seo sa kanila. Dahil mahirap mag-park doon, sumakay din si Jeong Sang-iwi ng taxi at bumaba sa malaking kalsada sa labas. Habang naglalakad siya papasok, nakita niya ang itim na kotse na iyon. Nang dumaan siya sa espasyo ng construction site, nakita niya si Park Tae-jin na nauna na sa kanya. Pagkatapos, dumating din si Won Jong-soo at Oh Chae-hyun sa construction site. Sa sandaling plano nilang hanapin si Park Jun-seo. Ngunit sa oras na iyon, walang sinuman ang nakakita sa bagay na iyon. Ang mga lalaki ay naghanap ng kanilang kaibigan sa construction site sa hating gabi, ngunit walang sumagot sa kanilang mga tawag. Kaya't nagpasya silang pumunta sa itaas gamit ang construction elevator upang mag-check. Nang nasa kalagitnaan na ang elevator, pinindot ni Park Tae-jin ang stop button. Hindi malinaw kung sino ang nahulog. Kailangan nilang ibalik ang elevator sa ground. Lumapit si Park Tae-jin upang tingnan. Ang nahulog ay si Park Jun-seo at hindi na siya humihina. Lahat sila ay natakot na madamay, kaya't nagmadali silang umalis sa construction site. At ang lahat ng ito ay isang panig lamang na salaysay ni Jeong Sang-iwi. Hindi siya ganap na mapagkakatiwalaan. Hindi bababasa, si Park Jun-seo ay hindi nagpakamatay. Itinuro din ni Jeong Sang-iwi na hindi nakuha ng kamera ng tindahan ang kanilang larawan. Bandang 11 oras, kung bumaba si Jeong Sang-iwi mula sa taxi sa malaking kalsada, ang kamera sa lugar na iyon ay nasa blind spot. Kaya normal lang na hindi siya nakunan, pero bakit ang iba ay hindi rin? Batay sa hinala ni Yeon-jin, tinukoy ni Jang Jae-jeong ang pumatay kay Park Jun-seo ay isa sa kanila. Dahil sa takot na makunan ng kamera ng tindahan, tinakpan nila ang bibig ng may-ari ng tindahan. Inisip din ni Jeong Sang-iwi na hindi nagpakamatay si Park Jun-seo dahil nakita niya itong nakasuot ng sapatos at nang imbestigahan noon ay natagpuan ang isa pang pares ng sapatos sa ikasyam na palapag. Ang kakaiba ay ang elevator ay hindi nasa ikasyam na palapag at huminto sa unang palapag. Muling pinantahan ni Jang Jae-jeong si Oh Yeon-jin para tanungin siya. Marahil ay napag-usapan na nila ang kanilang mga testimonya bago pa man, kaya pare-pareho ang kanilang sinabi. Mas lalo itong nagduda kay Jang Jae-jeong sa kanila. Sige, abala ka na. Sabihin mo sa kanila na pumunta ako rito ngayon at tandaan ang mga bagay na tinanong ko lang. Ipasa ang lahat ng ito sa kanila. Hindi ba nagkasundo kayo sa inyong mga testimonya? Maghihintay ako ng ebidensya at babalik ako mamaya. Bumalik si Jang Jae-jeong sa istasyon. Kinuha niya mula sa kanyang tauhan ang datos mula sa kamera sa labas ng tindahan. Ngunit sa kanto sa labas ng eskinita, hindi nakunan ang taxi ni Jeong Eun-ho. Sa malaking kalsada sa susunod na intersection, mayroon namang napakaraming katulad na taxi, kaya ang tanging magagawa ay kunin ang mga plaka ng sasakyan. Sa loob ng panahong iyon, iisa-isahin nilang titingnan ang bawat kahina-hinalang sasakyan. Tingnan din kung may anumang lugar sa malapit kung saan posibleng biglang huminto ang sasakyan, at tingnan din ang mga kamera sa paligid. Alam ko na, sabi ni Heo Jo-sung, nang mahuli si Min Hyun-jin ay tinawagan siya ni Min Hyun-woo. Bukod pa rito, matagal nang kakilala ni Min Hyun-woo si Oh Yeon-jin. Kakaiba ang pakiramdam ni Jang Jae-jeong, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Min Hyun-woo para magtanong. Nagkataon na nakasalubong niya si Min Hyun-jin na hinahanap din si Min Hyun-woo. Nauna nang dumating doon si Heo Jo-sung. Ikinuwento ni Min Hyun-woo ang lahat ng nalalaman niya kay Jang Jae-jeong dahil ilang araw na ang nakalipas ay may tumawag at si Park Jun-seo iyon. Sinabihan siya nitong ihatid ang gamot sa pamamagitan ng telepono, kaya pumunta siya sa England Cold Storage. May nangyari ba kay Tio Park Jun-seo ng araw na iyon? Kasi hindi maganda ang pakiramdam ng anak niya. Siya dapat mismo ang pupunta sa paghahatid na iyon. Hindi pa ba bumubuti ang kalagayan ni Park Jun-seo? Kaya pala ako ang inutusan niya na mag-deliver. Naisip ni Jang Jae-jeong na ang bodega na ito ay maaaring isang pahiwati, kaya sinamahan niya si Oh Yeon-jin upang imbestigahan. Nang hindi nakatingin ang security guard, binuksan ni Jang Jae-jeong ang isang cold storage. Gayunpaman, wala siyang nakitang abnormal. Hindi nagustuhan ng guard ang kanilang presensya, kaya pinalaya sila. Hindi sinasadya, napansin ni Jang Jae-jeong ang isang lumilipad na lobo, at ang
lobo ay diretsong tumungo sa isang one-way na kalsada. Tumakas ang salarin. Sa tapat ng one-way na kalsada ay ang construction site at ang lokasyon ng maliit na tindahan. Kaya naisip ni Jiang Jaijeong na dumiretso ang salarin mula sa direksyon ng lobo, pagkatapos ay nagmaneho papunta rito, at pagkatapos ay tumakas sa one-way na kalsada patungo sa direksyon ng lobo. Sa sandaling iyon, tumawag si Oh Soo-hyun at sinabing pagkatapos ng insidente, may tumawag sa pulis na may isang driver na nagpark sa parke at nagpunas ng dugo sa kanyang kamay sa banyo ng parke. Isang elementary school student ang nakasaksi at ang nag-ulat ng krimen ay ang mga magulang niya. Dahil hindi sila mismo ang nakakita at hindi rin apektado ang bata, hindi nagbukas ng investigasyon ang pulisya. Kung pagsasamahin sa kuha ng kamera sa intersection, isang lalaki ang tumawid sa pedestrian lane para iwasan ang isang sasakyang dumidiretso, aya't kakaiba ang kanyang ikinilos. Ito ay nagpapatunay na ang salarin ang nagmamaneho ng sasakyan ay tumakas, hindi lumiko pa kaliwa o pa kanan, kundi dumiretso sa one-way na kalsada sa tapat. Kung patuloy siyang magmamaneho sa maling direksyon, babalik siya sa malaking kalsada. Ang iba pang mga kalsada ay mayroon ding mga git. Kaya naghinala si Jiang Jaijeong na ang salarin ay tumakas sa maliit na kalsada sa tabi ng cold storage. Sa dulo ng maliit na kalsada ay isa pang malaking kalsada at ang intersection na iyon ay mayroong maraming git. Bumalik si Jiang Jaijeong sa istasyon upang tingnan ang mga kamera sa kalsadang ito. Sa wakas, nakita niya ang taxi na iyon. Ang plaka ng taxi ay ang personal na taxi ni Jeong Yoon-ho. Nang makuha ng pulisya ang ebidensya, pumunta sila sa bahay ng suspect upang arestuhin siya. Nag-abang na ang homicide team sa tabi, ngunit nauna nang umalis ng bahay si Jeong Yoon-ho. Hindi alam ni Kang Si-jung kung ano ang ginagawa ng kaklase ng kanyang asawa na si Jiang Jaijeong sa kanilang bahay. Sinabi lamang niya na ang kanyang asawa ay pumunta sa templo upang manalangin. Nang matanggap ni Kim Chang-so ang balita, dinala niya ang lahat sa templo upang arestuhin siya. Nanatili si Jiang Jaijeong upang pigilan si Kang Si-jung na magulat kay Jeong Yoon-ho. Isang maliit na sasakyan na nakaparada sa bakuran ang umakit ng atensyon ni Jiang Jaijeong dahil lumabas ito sa kamera. Sinuri ni Jiang Jaijeong ang plaka ng sasakyan at nakita ang natirang tape doon. Dahil sinadyang takpan ang plaka ng sasakyan sa gilid. Nakaramdam si Kang Si-jung na may mali, ngunit hindi siya nangahas na kumilos agad. Nakahanap si Jiang Jaijeong ng isang hose sa trunk ng sasakyan na maaaring ginamit ni Jeong Yoon-ho upang sumipsip ng gasolina at ibuhos ito sa isang boat upang gumawa ng Molotov cocktail at ihagis sa kwarto ni Lee Myung-go. Ngunit ito ay haka-haka lamang. Kaya, isinara ni Jiang Jaijeong ang trunk ng sasakyan at hindi nagpakita ng anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Mayroon bang nagrerepaso para sa pagsusulit sa bahay mo? Ano? Kung hindi, bakit siya pupunta sa maagang pagdarasal? Sa kanyang bakasyon, madalas siyang pumunta sa templo para magbasa ng mga banal na kasulatan. Pumunta si Jiang Jaijeong sa sala at agad na napansin ang telepono ni Kang Si-jung. Pagkatapos ay sadyang umupo siya sa tabi ng telepono upang pigilan si Kang Si-jung na makipag-ugnayan sa iba. Hindi na nakatiis si Kang Si-jung at nagtanong, may ginawa ba siyang mali? Aksidente ba sa trapiko? Diretsahang sinabi ni Jiang Jaijeong kay Kang Si-jung na dumating siya upang arestuhin si Jeong Yoon-ho. Biglang kinabahan si Kang Si-jung. Sinabi niya na bagamat may masamang record ang kanyang asawa, nagbago na siya. Kaya tulungan mo siya. Hindi ba't maayos ka naman sa istasyon ng pulisya? Magkakaibigan tayo, kaya tulungan mo naman siya ng kaunti. Ano pa ba ito, Jiang Jaijeong? Ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon. Sinabi ni Jiang Jaijeong na iniimbestigahan pa lang ito. Nakita ni Kang Si-jung na hindi nirerespeto ni Jiang Jaijeong ang kanilang pagkakaibigan, kaya't siya mismo ang nagtanggal ng kanyang maskara. Ginamit niya ang kwento ni Park Jun-seo at Jiang Jaijeong noong mga taon na ang nakalipas upang kunin ang pagkakataon na agawin ang telepono. Sa sandaling iyon, ang anak na babae ni Kang Si-jung ay lumabas upang pumasok sa paaralan. Nang isuot niya ang kanyang sapatos, nahulog ang telepono. Kinuha ni Kang Si-jung ang pagkakataon na pulutin ang telepono, tumakbo sa silid at tinawagan si Jeong Yoon-ho. Aarestuhin ka ng pulis. Huwag kang umuwi. Hindi ka dapat mahuli, narinig mo. Hindi ka pwedeng mahuli ng pulis. Narito na ang lahat. Kailangang abisuhan ni Jiang Jaijeong ang kanyang mga kasamahan. Ihatid ang anak ni Kang Si-jung sa paaralan. Ihatid ko si Kang Si-jung sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Tinawagan niya ang kanyang team leader. Team leader, malapit na kami. 3 kilometro na lang. Sinabihan ni Kang Si-jung si Jeong Yoon-ho na paparating na ang pulis. Ano? Bakit? Paano nangyari iyon? Hindi mo man lang napigilan ang isang maliit na bagay na tulad nito. Humihingi ako ng paumanhin. Dahil sadyang itinago ni Police Officer Yo ang mga pahiwati, ipinasa ng kanyang mga superior ang buong kasong ito kay Jiang Jaijeong. Ngunit dahil dating magkaklase si Jiang Jaijeong, Jeong Yoon-ho at ang kanilang mga kaibigan, ipinasa ng team leader ang kasong ito kay Oh Soo-hyun. Imbestigahan mo ang kaso ng Lemon Pom at tulungan mo rin si Oh Soo-hyun. Hanapin ang mga posibleng taguan niya. Pakikuha ang mga kuha ng TV sa paligid mula sa istasyon ng pulisya. Alam ko na, dumating si Oh Yoon-jin sa harap ng bahay ni Jiang Jaijeong at nakita ang isang pakete. Binuksan niya ito at sa loob ay mayroon pa ring isang piraso ng papel at ilang tabletang Lemon Pom. Samantala, sinimula ni Jiang Jaijeong na gamitin ang reseta na gamot upang mag-detox mula sa droga. Hindi niya alam kung epektibo ba ito. Kaya tinawagan niya si Oh Yoon-jin, paano kung ma-shock ka at mawala ng malay.
malay. Nagmamalasakit ka sa akin, mabuting tao ka nga. Bago matukoy ang bisa ng gamot, kailangan may kasama ka. Saan ka ba talaga pupunta? Ang layunin ni Jeong Yeon-ho ay sirain ang ebidensya. Naguguluhan si Jang Jae-jeong. Sa libing ni Park Jun-seo, ang tatlo, kasama si Park Tae-jin, ay hindi umamin na pumunta sila sa construction site. Sa history ng tawag ni Park Jun-seo, wala rin ang pangalan ni Jeong Yeon-ho. Ngunit bakit pumunta si Jeong Yeon-ho sa maliit na tindahan upang sirain ang kamera? At tila biglaan ang desisyon dahil walang inihandang armas. Malamang, alam niya na may TV at bigla siyang nagdesisyon na saktan ang tao sa sandaling iyon. Alam din ni Park Tae-jin na hinahanap si Jeong Yeon-ho, kaya't pumunta sila sa kanilang lihim na taguan upang pag-usapan ang kanilang plano. Naisip ni Park Tae-jin na maaaring may kopya pa si Jang Jae-jeong ng surveillance video. Kung hindi niya agad matutukoy ang driver ng taxi. Kaya pala, nagtatago pa rin ang tatlo ng mga lihim sa isa't isa. Sino ba talaga ang pumatay kay Park Jun-seo? Maski si Oh Chae-hyun ay hindi alam. Bakit kayo sumunod na pumunta sa construction site noong araw na iyon? Ano, malapit na hating gabi. Hindi kayo yung tipo na susunod lang kapag tinawag ni Park Jun-seo. Hindi ikaw ang gumawa niyan, Won Jong-soo, di ba? Baliw, ano nang pinagsasabi mo? Bakit ko sasaktan si Park Jun-seo? Kung talagang may sisisihin, bakit ka pumunta doon noong araw na iyon? Inamin ni Oh Chae-hyun na sinaktan niya si Lim Yung-gok dahil natuklasan ni Lim Yung-gok ang mga natural na sangkap ng droga. Sinabihan siya ni Lim Yung-gok na bilhin ang mga ito sa halagang 100,000 won bawat tableta. Kung hindi, ilalantad niya ang paggamit ni Won Jong-soo ng shabu. Kaya pagkatapos ng trabaho noong araw na iyon, sadyang tinawag ni Oh Chae-hyun ang taxi ni Jeong Yeon-ho at sinabing magpapalit sila ng lugar para pag-usapan ang presyo. Akala ni Lim Yung-gok kahit na may kidnap na mangyayari, hindi iyon gagawin sa harap ng isang taxi driver, kaya sumakay siya sa sasakyan. Pagdating nila sa cold storage, agad siyang pinatay ni Jeong Yeon-ho gamit ang pala. Pagkatapos, itinago niya ang bangkay sa isang malaking lalagyan at ibinaba ang temperatura ng cold storage sa negatibo 25 degree T, kaya pala, itinago niyo si Lim Yung-gok sa England cold storage. Tama, naisip din ni Jang Jae-jeong na ang katawan ni Lim Yung-gok ay malamang na itinago sa cold storage dati. Pagkatapos ng 6 o 7 buwan, may magdadala sa kanya sa lupa. Sa huli, hindi niya alam kung sino ang naglagay kay Lim Yung-gok sa sarili niyang bahay. At ang taong naghagis ng gas bottle sa kwarto ay malamang si Jeong Yeon-ho. Dahil nang ilabas nila ang katawan para itago, sinadya nilang dumaan sa kalsada sa harap ng maliit na tindahan upang hindi makunan ng kamera sa malaking kalsada. Pagkatapos ay nakita niya si Jang Jae-jeong na sinusuri ang kamera sa tindahan. Sa takot na makunan, sinaktan niya ang may-ari ng tindahan at sinira ang data ng kamera. Bukod pa rito, nakipagkita si Park Jun-seo sa mga taong ito noong araw na iyon dahil alam niyang si Lim Yung-gok ay sinaktan ni Jeong Yeon-ho. Kung hindi sila magpapakita sa construction site ng 11 oras 30 minuto ng gabi, i-report sila ni Park Jun-seo sa pulisya. Kaya't inilabas ni Jeong Yeon-ho at Oh Chae-hyun ang katawan upang itago ito sa isang lugar. Ngunit bakit natagpuan ang katawan ni Lim Yung-gok? Tiyak na sinundan sila noong araw na iyon kahit man lang 2 tao. Ano, si Oh Chae-hyun at Jeong Yeon-ho nga hirap ng ilipat. Paano pa kung isang tao lang? Si Park Tae-jin ay pinalaki ni Won Jong-soo para maging assistant ng kanyang anak at maging tagapagmana ng korporasyon, ngunit masyadong malaki ang ambisyon ni Park Tae-jin. Si Won Jong-soo at ang chairman ay nag-abuso sa pondo at lumahok sa Anseong New City Development Plan. Malinaw na nalaman ito ng chairman. Sinabi niya kay Park Tae-jin na maging kontento at huwag nang lalo pang lumubog, ngunit hindi gusto ni Park Tae-jin na maging isang sunod-sunuran. Bakit mo ginawa iyon? 25 taon na ang nakalipas nang magsimulang mag-develop ang Anseong New City. Hindi nakita ng tatay ko ang pagkakataon na iyon. Ipinagbili niya ang bawat baka. Ubus na ang pera mula sa bayad na ibinigay nila sa mga kaawa-awang magsasaka. Sa ganoong paraan, umalis siya sa mundong ito ng mahirap. Ayoko maging katulad ng tatay ko. Tiyak na sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Magpapatuloy ako hanggang sa huli para magamit ito ni Won Jong-soo bilang stepping stone para maging top billionaire. Mangyaring isama ako sa development project na ito. Ito ay nagpahamak sa chairman kay Park Tae-jin at nag-aalala din sa kanya. Pakiramdam mo ay hindi ka mapapalitan, tama? Naging kasama ka namin ni Won Jong-soo sa loob ng 20 taon. Nararanasan ang bawat sandali. Sa tuwing may mahalagang desisyon ang kumpanya, kinukuha namin ang iyong opinyon. Tinatrato mo na ba ang sarili mo na parang pamilya ko? Hindi ba ganun ang chairman? Kapag nakalimutan mo ang iyong posisyon, wala ka ng halaga sa akin. Huwag mo akong inisin. Manatili ka sa iyong lugar. Nagdala si Heo Joo-sung ng birthday cake sa bahay ni Jang Jae-jeong. Ngunit bigla siyang inatake. Dali-dali siyang umuwi at uminom ng reseta na gamot, pansamantalang pinatatag ang kanyang kondisyon. Kaya pala, birthday pala ni Oh Yeon-jin ngayon, kaya gusto siyang sorpresahin ni Heo Joo-sung. Dahil masyadong matigas ang cake, dahil sa pagiging frozen, hindi niya maipasok ang kandila sa cake. Dumating si Oh Yeon-jin sa harap ng pinto, kaya tumakbo siya sa balkonahe dala ang cake. Naghintay siya hanggang lumambot ang cake bago niya inilagay ang kandila at pumasok sa loob. Pagkapasok pa lang ni Oh Yeon-jin sa pinto, may tumawag at sinabing nag-aayos ulit si Choi Ji-yeon para lumabas, marahil ay makikipagkita kay Park Tae-jin para makipag-ugnayan. Narinig ni Heo Joo-sung ang kanilang pag-uusap mula sa balkonahe. Tiwala siyang magkakaroon ng bagong development ngayon. Ganito ang sitwasyon ngayon. Kung mas nagmamadali si Park Tae-jin, maaaring sabihin niya ang lahat ngayon. Pero kahit ganoon, hindi pa rin
rin sasabihin ni Choi Ji-yeon ang password, di ba? Kung ganoon, hindi mo kilala si Park Tae-jin. Siya yung tipo na gagawin ang lahat para paaminin si Choi Ji-yeon sa password. Kahit hindi niya makuha ang password, sasabihin niya ang lahat. Ano ng account iyon? Gaano karaming pera ang nakatago doon? Magsalita ka lang ng kaunti. Tandaan mo na i-record ito. Upang hindi mapansin ni Oh Yoon-jin, dali-daling inilagay ni Heo Ju-sung ang cake at tumakbo sa sala. Sinabing pumunta lang siya sa banyo. Sa banyo, okay. Tiningnan niyo na ba ang business log ni Lee Myung-go? Siyempre, pinag-aaralan ng tatlo ang ilang tala at natuklasan ang salitang pill sa maraming timeline. Ang salitang ito ay naglalaman ng kahulugan ng talakayan. Agad na naisip ni Jang Jae-jeong si Jeong Sang-iwi. Ang talakayan ay homonym ng Sang-iwi dahil si Jeong Sang-iwi ay nagtatrabaho sa Jeongmyeong Pharmaceutical at direktang estudyante ni Lee Myung-go. Natuklasan naman ni Oh Yoon-jin na ang salitang pill ay may ibang kahulugan. Ito ay pill sa Pilodong. At ang England Cold Storage ay pag-aari ng Jeongmyeong Group. Ano ba talaga ang koneksyon nila? Kailangan nating maghintay ng search warrant para malaman ang lahat sa cold storage. Nandito na ba lahat? Umalis naman sila agad pagkatapos. Opo, naiintindihan ko. Sige, magtrabaho na kayo. Opo, salamat po sa inyong pagsisikap. Sinundan ng tauhan ni Min Hyun-jin si Choi Ji-yeon hanggang sa labas ng isang apartment. Ang apartment na ito ay may 3 palapag lamang at dumiretso si Choi Ji-yeon sa ikalawang palapag. Ang apartment ay ang Taekyeong apartment. Ito ay ang bahay ni Jang Jae-jeong. Parehong nagulat sina Heo Ju-sung at Min Hyun-jin. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Jeong Yoon-ho malapit sa kotse ni Choi Ji-yeon. Nakita niya ang plaka ng sasakyan na 3,929. Ang sasakyan na minamaneho ni Jang Jae-jeong. Sinuri niya ang numero ng bahay na naiwan sa sasakyan at palihim na umalis. At ang eksenang ito, nakita ng tauhang nag-aabang. Kaya't sinundan niya ito at kinunan ang sunod-sunod na litrato. Kaya pala, pinuntahan ni Choi Ji-yeon si Jang Jae-jeong upang linawin ang issue sa insurance ni Park Jun-seo. Dahil ang insurance ay binili bago sila ikasal at ang beneficiary ay isang matandang babae na mahigit 60 taong gulang. Hindi kilala ni Choi Ji-yeon ang taong ito, ngunit ayaw niyang ibigay ang address ng matandang babae. Sinabi niya rin kina Jang Jae-jeong at sa iba pa na samahan siya sa lugar. Ang kaso ni Park Jun-seo ay iniimbestigahan pa rin ng pulisya at wala pa ring resulta ang autopsy. Kahit na nagtataka ka, maaaring sapat na ang mga ito upang magsilbing ebidensya para sa sanhi ng kamatayan ni Park Jun-seo. Kaya, dalhin mo ang mga ito at ibigay sa pulisya para sa investigasyon. Kung para dyan ka ngayon, tama ang pagpunta mo. Akala ni Choi Ji-yeon, pinili ni Park Jun-seo sina Jang Jae-jeong at Oh Yoon-jin bilang beneficiaries ng insurance para tulungan silang malaman ang katotohanan. Kaya ang tunay na beneficiary ay dapat si Choi Ji-yeon. Bagamat walang pakialam si Jang Jae-jeong sa pera, iba ang iniisip ni Oh Yoon-jin. Ayon sa insurance regulations, ang beneficiary na nakasaad sa kontrata ang makakatanggap ng pera. Hindi mo naman kinausap ang mga normal na taong pinag-iwanan ng insurance, di ba? Kayo mismo ang nagsabi na kakaiba ito. Hindi ba ito issue ng integridad? Integridad? Oh Yoon-jin, mas matanda ako sa iyo ng ilang taon, kaya diretsahan akong magsasalita. Lahat ng iba pa kaya kong tiisin, pero ang salitang delikadeza na lumabas sa bibig mo, nakakasuklam talaga sa puntong hindi ko na mapigilan. Ano nang sinasabi mo? Naglakas loob kang banggitin ang salitang delikadeza sa harap namin? Sa totoo lang, noong gabing biktima si Park Jun-seo, magkasama sina Park Tae-jin at Choi Ji-yeon at nalaman ni Park Jun-seo ang tungkol sa kanila. Tumawag siya para lang iset ang isang pagpupulong sa construction site para linawin ang mga bagay. Sinabi mo na gagawin mo lang ito hanggang sa makakolekta ka ng 500 milyong won, di ba? Pero sa huli, hindi ka nakinig sa akin at sinaktan mo pa ang anak ko para umalis sa mundong ito ng maaga. Hanggang dito na lang, Jun-seo. Huwag na tayong mag-set ng appointment ngayon. Magkita na lang tayong dalawa at mag-usap. Hindi maganda ang emosyon mo ngayon, di ba? Ngayon mas kalmado ako kaysa kailanman at nagsisimula nang makita ang lahat ng bagay ng malinaw. Natatakot din ako, pero kahit na ngayon, kailangan kong ibalik ang lahat sa dati. Kailangan kong gawing iyon. Kung pupunta ka, makikita mo rin ang isang bagong mukha ng iba. Hindi pa man nakapagpaliwanag si Park Tae-jin, binabaan na siya ni Park Jun-seo. Tumawag si Jeong Yoon-ho kay Park Tae-jin at sinabi sa kanya na nasaan niyang pa rin siya, ngunit ayaw ni Park Tae-jin na makisangkot. Kung tatawag ka lang ng ganito, paano kita ililigtas? Alam din ba ni Park Jun-seo ang tungkol sa asawa niya? Kayo ba ay may relasyon? Ano nang sinasabi mo? Nagkita na kayong dalawa ngayon. Ano kaya ang sasabihin ni Park Jun-seo kung nalaman niya? Baka naman ginawa mo ito kay Park Jun-seo dahil sa bagay na ito. Siguro iyan ang iisipin ng mga tao, di ba? Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. So, iligtas mo ako. Kaya mo naman, di ba? Tama, sa gitna ng labis na katahimikan, si Heo Ju-sung ay gumawa pa ng isang mas awkward na birthday party. Naglabas siya ng cake mula sa balkonahe at awkwardly na kumanta ng key happy birthday. Sumunod pa si Jang Jae-jeong sa pagpalakpak. Pinilit ni Oh Yoon-jin na hipan ang kandila. Sa sandaling ito, iginalaw ni Choi Ji-yeon ang ilang daliri niya. Hindi niya inaasahan na kaarawan pala ni Oh Yoon-jin ngayon. Matapos kumpirmahin ang impormasyong ito, hindi na kinaya ni Choi Jin-hyuk at tumakbo sa banyo para magsuka.
Lahat ay nakadama ng kakaiba. Lumabas na ang password na laging ginagamit ni na Park Jun-seo at Choi Jin-hyuk ay ang kaarawan ni Oh Yoon-jin, kaya agad na gumuho si Choi Ji-yeon. Hindi niya inaasahan na si Oh Yoon-jin lang pala ang nasa puso ng kanyang asawa. At na-realize din ito ni Oh Yoon-jin, kaya habang hindi pa nakakalabas si Choi Ji-yeon sa banyo, kinuha niya ang telepono nito at in-enter ang 0305. Talagang na-unlock ang telepono. Agad na umalis si Choi Ji-yeon sa bahay ni Jang Jae-jeong nang galit. Nang aalis na rin si Oh Yoon-jin, nagpadala ang kanyang estudyante ng ilang larawan. Nakita ni Choi Ji-yeon na ang telepono ay malapit sa kanyang bahay, kaya kinuha niya ang telepono ni Oh Yoon-jin at tumakbo palabas, ngunit wala ng tao sa telepono. Si Jeong Yoon-ho, ang lalaking ito sa harap ko, ay napakawalang awa. Inikot niya ang straw sa kanyang mga daliri at isang maliit na matulis na dulo lang ay sapat na para ipadala ka sa kabilang buhay. 11 taon na ang nakalilipas, nag-isa siyang pumunta upang hanapin si An Hyeon-cheol, ang pinuno ng pinakamalaking gang sa kanlurang Seoul. Siyempre, dumaan siya sa isang masusing body search. Masasabing pumasok siya sa silid kung nasaan si An Hyeon-cheol at ang 5 nitong tauhan nang walang dalang anuman. Ang silid ay tulad ngayon, mayroong 6 na baso ng iced americano. Nang matanggap ko ang ulat at pumunta sa pinangyarihan, ang 6 na tao sa silid ay nasa lugar na patay. Ang buong katawan ng lalaking ito ay puno ng dugo at wala siyang balak na tumakas. Nanatili lang siyang nakaupo doon at ang tanging nahanap sa kamay niya ay isang straw. Simula noon, tinawag siya ng lahat na straw. Natakot si Jeong Yoon-ho at umamin na hindi siya nagbebenta ng droga para sa sarili, kundi tumutulong sa isang taong nagngangalang Gong Jin-wook. Si Gong Jin-wook ang taong hinahanap ng pulisya. Naglilipat si Gong Jin-wook ng lemon pung ni Dr. Cho at may-ari na si Oh Yoon-jin, habang si Jeong Yoon-ho ay isang utusan lang ni Lee Myung-go. Saan si Oh Yoon-jin ngayon? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi direktang hinuli ni Jang Jae-jeong si Lee Myung-go na tumakas, kundi pumunta sa kumpanya ng gamot ng Jang Jae-jeong upang mag-imbestiga. Iniisip ni Jang Jae-jeong na ginagawa ni Lee Myung-go ang droga sa England Cold Storage. Pagkatapos ay dinala ni Park Jun-seo ang gamot sa kumpanya at ibinigay kay Oh Chae-hyun. Ano, wala namang anuman. Curious lang ako kung ilang tableta na ang nakain mo. Pero bakit kayo nag-away ni Lee Myung-go? Dahil ba masyadong mataas ang presyo niya para sa paggawa ng gamot? Ikaw ang nagpautos kay Jeong Yoon-ho, di ba? Inutusan mo siya na ilipat si Lee Myung-go. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi. Mahihirapan si Jeong Yoon-ho na ilipat ang katawan ng mag-isa. Sigurado akong kasama ka rin, di ba? Hoy, Jang Jae-jeong, patay na ang gumawa ng gamot at ang nag-deliver. Ikaw na lang ang natitirang buhay na uminom ng gamot. Hindi ba halata na ang sagot ay maliwanag pa sa sikat ng araw? Kahit na lahat ay nasa kamay ni Jang Jae-jeong. Ngunit sa kasamaang palad, walang konkretong ebidensya, kaya hindi natatakot si Won Jong-soo. Ang aksyon na ito ay sapat na upang patunayan na hindi niya ginawa ang anumang bagay kina Lee Myung-go at Park Jun-seo. Sumakay si Jeong Yoon-ho sa kotse ni Park Tae-jin. Inihanda ni Park Tae-jin ang telepono at pera para sa kanya. Ngunit nais pa rin ni Jeong Yoon-ho na tulungan siya nitong makatakas sa parusa dahil sa tingin niya ay si Park Tae-jin ang pumatay kay Park Jun-seo. Si Won Jong-soo ay mahina ang puso mula pagkabata at hindi magagawa iyon. Lalo na si Oh Chae-hyun, kaya si Park Tae-jin ang pinakamalaking suspect. Kung kailangan mong gawin ang isang bagay, gagawin mo ito ng walang pag-aalinlangan, di ba? Kung may relasyon kayo ng asawa ni Park Jun-seo at nalaman niya ito. Kung ganoon, sa pagkakataong ito ay tiyak na dapat mong gawin ito. Kung tama ang sinasabi mo, huwag mo nang gamitin ang utak mo. Mas mabuting magsulat ka na lang ng nobela. Mag-ingat ka, baka magbayad ka pa ng buhay mo. Alam ko, iyon din ang plano ko. Mananahimik ako at gagawin ang lahat ng sasabihin mo. Kaya umaasa ako sa iyo para sa lahat. Nagplano si Kim Chang-soo na arestuhin si Lee Myung-go kasama si Jang Jae-jeong. Ngunit biglang nag-text ang may-ari ng tindahan ng hearing aid at sinabing nasa tindahan ang isang agresibong lalaki na bumili ng hearing aid. Kaya, kinailangan munang pumunta ni Jang Jae-jeong sa tindahan ng hearing aid. Sadyang gumawa ang may-ari ng tindahan ng paksa upang mag-aksaya ng oras. Kailangan din itong i-adjust sa kabilang tenga. Ipakita mo sa akin. Pumunta si Lee Myung-go kay Oh Yoon-jin upang kunin ang bayad para sa mga kalakal. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang magkaroon ng malaking problema at tumawag pa siya kay Gong Jin-wook upang magyabang. Pinayuhan siya ni Gong Jin-wook na umalis na doon, ngunit tumanggi siya. Lee Myung-go, pupunta ba ako dyan o pupunta ka dito, Boss Gong? Oh Yoon-jin, kung maglakas loob kang saktan si Lee Myung-go, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. So, ano? Sino sa atin ang mas mabuting pumunta sa isa't isa? Pupunta ako dyan, okay. Tiyaking dalhin mo ang telepono at ang contact list ng doktor dito para ipagpalit kay Lee Myung-go, ha? Dumating si Jang Jae-jeong sa labas ng tindahan ng hearing aid. Ang may-ari ng tindahan ay ang lalaking nasa loob ng tindahan. Naghintay siya na umalis ito sa tindahan at sinundan niya si Jang Jae-jeong sa likuran. Hindi nahanap ni Kim Chang-soo si Lee Myung-go. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Oh Yoon-jin na gustong hulihin sina Lee Myung-go at Gong Jin-wook at ipaubaya kay Kim Chang-soo ang pag-aresto. 30 minuto mula ngayon, tutulungan kitang ilagay sila sa boiler room sa basement ng aming shopping mall. Tiyakin mong mag-ingat ka. Sinundan ni Jang Jae-jeong ang taong iyon papasok sa shopping mall. Pagkatapos nito, dumating din si Gong Jin-wook sakay ng motorsiklo. Lumabas na ang antique shop ni Oh Yoon-jin ay nasa loob ng mall na ito. Ngunit hindi pa nahanap ni Jang Jae-jeong ang taguan. Nang pumasok si Gong Jin-wook sa tindahan, napakainit ng tensyon
tensyon sa loob. Sakto ang dating mo, di ba? Nagulat si Jang Jae-jeong nang makita si Kim Chang-soo at tinanong kung bakit siya naroon. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng baril. Sa loob ng mall, lumabas na ginamit ni Gong Jin-wook ang baril ni Jang Jae-jeong upang barilin si Oh Yoon-jin na bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay kinuha niya si Lee Mayong-gok at umalis. Nang dumating sina Jang Jae-jeong at Kim Chang-soo, umalis na si Gong Jin-wook sa eksena. Nakita lang nila ang isang drug dealer na nag-golden, ang isa naman ay knockout, at si Oh Yoon-jin na nakahiga sa isang punang dugo. Tumingin si Jang Jae-jeong sa silid at biglang naalala ang oras na nawalan siya ng malay at dinala sa lugar na ito. Ang taong nagbigay sa kanya ng gamot ay si Oh Yoon-jin. Bago pa siya makapagtanong, namatay si Oh Yoon-jin ng puno ng pagsisisi. Sino ba talaga ito? Sinabi ni Heo Ju-sung kay Oh Yoon-jin na ang password na gusto ni Park Tae-jin ay ang kaarawan ni Oh Yoon-jin, 0305. 05, kaya ganoon ang reaksyon ni Choi Ji-eun. Alam ni Oh Yoon-jin na hindi na niya ito maitatago, ngunit gusto lang niya ang pera ng insurance. Sinabi ni Heo Ju-sung na iyon ay illegal na pera. Hindi nga iyon pera ko. Sa tingin mo, si Park Tae-jin ang kumita ng pera na iyon? Ano sa tingin mo ang nangyayari dito? Maliwanag na pera iyan na kinita ni Park Jun-seo. Tama ba na mapunta ang pera na ito sa kamay ni na Park Tae-jin at Choi Ji-eun, ang magnanakaw na mag-asawa? Kung sino ang unang makabukas sa treasure chest, siya ang may-ari. Isa pa, maliwanag na ang password para mabuksan ang treasure chest ay ang aking kaarawan. Dinala ng team leader ang team sa tindahan ni Oh Yoon-jin at tiningnan ang kondisyon ng sugat. Posibleng mula sa baril ni Jang Jae-jeong ang bala. Nagpunta si Kim Chang-soo sa surveillance computer at binura ang lahat ng video ng pagpasok niya sa tindahan kanina. Maliwanag na wala siyang criminal record, ngunit bigla siyang naging matapang at naglakas loob na magpaputok sa puso ng kalaban. Siguro ay nakita na niya ang kanyang sariling kinabukasan. Ibig sabihin, gusto niyang tapusin ang pagbebenta ng droga at maghanda upang tumakas sa ibang bansa. Kaya, bakit pa niya kailangang patayin si Oh Yoon-jin? Alam ni Gong Jin-wook na kung hindi niya aalisin si Oh Yoon-jin, babantaan siya nito habang buhay. Dagdag pa, kung ang doktor ay direktang nakikipag-ugnayan kay Oh Yoon-jin at hindi sa pamamagitan ni Gong Jin-wook, kung gayon, sa mga kamay ni Gong Jin-wook, wala nang bargaining chip. Nagdududa pa rin si Jang Jae-jeong kay Kim Chang-soo. Sinabi ni Kim Chang-soo na nang aarestuhin niya si Lee Mayong-gok, nakita niya ang address ni Gong Jin-wook sa package, kaya pumunta siya sa bahay nito. Nagkataon na nakita niya si Gong Jin-wook na nagbibisikleta palabas at sinundan siya hanggang dito. Mas nagulat ako nang makita kita dito, sa totoo lang. Naiintindihan ko na, nais malaman ni Kim Chang-soo kung bakit pinapunta ni Oh Yoon-jin si Gong Jin-wook sa tindahan, kaya sadyang inalis niya si Oh Soo-hyun. Bakit pinatawag ni Oh Yoon-jin si Gong Jin-wook? Tinatanong kita kung bakit pinatawag ni Oh Yoon-jin si Gong Jin-wook dito. Gusto niya na diretsong makipagtransaksyon sa doktor para sa lemon pom, kaya kinuha niya ang telepono upang makipag-ugnayan. Nagpaplano siyang gamitin si Lee Mayong-gok bilang hostage para sa exchange, tama? Tama, humingi ng tulong si Kim Chang-soo kay Oh Hyun-jin upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit alam ni Oh Hyun-jin na marami siyang nasaktan. Tiyak na hindi madaling makatakas sa istasyon ng pulisya, kaya gusto niyang pakawalan siya ni Kim Chang-soo. Kung hindi, ibubunyag niya ang lihim sa pagitan niya at ni Oh Yoon-jin, kasama na ang paggamit ni Jang Jae-jeong ng droga. Walang mas magandang paraan si Kim Chang-soo, kaya tinapakan niya ang gas at direktang minaneho ang kotse papunta sa ilog at tumalon palabas ng sasakyan. Biglang nakatanggap si Park Tae-jin ng mensahe at minaneho ang kotse papunta sa isang internet cave. Binuok ni Oh Yoon-jin ang buong internet cave at gusto niyang malaman ang pinagmula ng pera. Ngunit si Park Tae-jin ay isang piskal, kaya hindi madaling manipulahin ni Oh Yoon-jin. Ngunit naghanda rin si Oh Yoon-jin. Inilipat ko ang lahat ng litrato na nakuha ko sa mga computer sa internet cave at in-edit ang balita upang ipadala ito. Ako mismo ang maglalagay ng password at kukunin ang kalahati ng pera mula doon. Pagkatapos kong ilipat sa account na gusto ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng litrato na ito at ang orihinal na recording. Kailangang mag-log in ni Park Tae-jin sa online banking at ilagay ang kalahati ng kanyang password. Naglagay din si Oh Yoon-jin ng kanyang birthday. Kung walang sorpresa, magkakaroon ng sorpresa. Talagang hindi tama ang password. Oh Yoon-jin, paano ka naglakas loob? Sa kabutihang palad, dumating si Heo Ju-sung sa tamang oras. Itinulak niya si Park Tae-jin papalayo at niyakap si Oh Yoon-jin at umalis. Nailigtas si Kim Chang-soo ng pulisya. Ngunit ang drug dealer ay pumanaw na. Ano ba talaga ang nangyari? Ginamit ko ang posas para itali siya sa likuran. Ngunit biglang sinipa ako ni Oh Hyun-jin. Baka naramdaman niya na hindi siya ligtas at hindi niya mapigilan ang sarili. Ginagamit ko ang aking braso upang hadlangan siya at pakalmahin siya, ngunit wala akong nagawa. Sinubukan kong panatilihin ang manibela, ngunit ito ang naging resulta. Kahit na makatuwiran ang paliwanag ni Kim Chang-soo, bilang isang detective team leader, nagdududa pa rin si Jang Jae-jeong. Dahil kung si Oh Hyun-jin ay umatake mula sa likuran, bakit ang kotse ni Kim Chang-soo ay lumiko pa kanan at dumiretso sa tubig? Nakita ni Jang Jae-jeong na bukas ang bintana ng driver. Kung binuksan niya ang bintana matapos mahulog sa tubig, hindi ito bubukas dahil patay ang makina ng kotse. Kaya, malamang nabukas na ito bago pa man. Ngunit sa gitna ng malamig na taglamig at gabi, bakit naman hahayaan niyang bukas ang bintana? Ibig sabihin, pagkatapos patayin ni Gong Jin-wook si Oh Yoon-jin, nagplano si Kim Chang-soo na tumakas papuntang China. Ibebenta niya ang lemon pong upang makuha ang tiwala ng doktor. Ibinigay ni Gong Jin-wook ang baril ni Jang Jae-jeong at isang ESP sa taong iyon at ang taong nagpapanggap na doktor ay si Jeong Sang-i. Nagising si Oh
Oh Yeon-jin, ngunit hindi pa rin kalmado matapos ang nangyari kagabi. Nagulat pa rin siya. Nalaman ni Oh Yeon-jin na pinatulog siya ni Heo Ju-sung at inutusan ang may-ari ng internet cafe na burahin ang lahat ng camera footage. Kaya pala ganoon ang reaksyon mo dahil sa kahihiyan. Pero marami akong gustong itanong sa iyo, kaya huwag ka nang magpanggap. Bilangin ko hanggang 3. Kung hindi ka tumayo, ibabaliktad ko ang upuan. 1, 2, ano? Oh Yeon-jin, ayos ka lang pala. Hindi ko man lang napansin. Medyo nalumpo lang ang leg ko. So, nagpapanggap ka lang. Nag-alala ako sa iyo, alam mo ba? Nahihiya kasi ako, kaya ko iyon ginawa. Sorry na, narinig ko na ang lahat ng iba pa na sinabi ni Heo Ju-sung. Pero nasaan ang password? Sa tingin ni Oh Yeon-jin, ang perang tinutukoy ni Park Tae-jin ay virtual money at mukhang galing sa isang Dai platform. Na-record niya ang address ng platform. Ang pinaka-interesante ay ang 8-digit na password. Ang unang 4 na digit ay itinakda ni Park Tae-jin. Ang huling 4 na digit ay itinakda ni Park Jun-seo. Kaya, ibig sabihin hindi sinakta ni Park Tae-jin si Park Jun-seo. Gayunpaman, dahil hindi niya alam ang huling 4 na digit, hindi siya maaaring kumilos ng basta-basta. Siguro naisip ni Park Tae-jin na maaari niyang makuha ang password mula kay Choi Ji-eon. Walang bakas ng password at isa na lang ang huling pagkakataon. Nakuha ni Jang Jae-jeong ang impormasyon na si Lee Myung-gok ay madalas na nakikipagkita kay Jeong Sang-iwi sa Biseokdong upang gumawa ng lemon pom. Sa simula, ginawa lang ito para kay Won Jong-soo, kaya hindi sila gumawa ng marami. Ngunit ayon sa pagpapaliwanag na ito, bakit biglang lumitaw si Park Tae-jin at pagkatapos mamatay si Park Jun-seo? Sino ang pumalit sa kanya sa pag-deliver ng lemon pom? At sino ang pumalit kay Lee Myung-gok sa paggawa ng lemon pom? Marami pa ring tanong ngayon. Salamat sa iyong pagsisikap. Nagpunta si Park Tae-jin kay Choi Ji-eon at tinanong siya kung ang password na alam niya ay pareho sa kay Oh Yeon-jin. Tinanong siya ni Choi Ji-eon kung nagtagumpay ba siya. Hindi inaasahan ni Park Tae-jin na pati si Choi Ji-eon ay hindi alam ang tamang password. Wala na si Park Jun-seo at ang sitwasyon ngayon ay labis na nakakagulo sa kanya. Nalaman ni Jang Jae-jeong na ang numero ng telepono na ginamit ni Jeong Yeon-ho ay kay Park Tae-jin, kaya pumunta siya sa prosecutor's office upang tanungin si Park Tae-jin. Ngunit matalino siya at sinabing pinayuhan niya lang si Jeong Yeon-ho na sumuko. Gusto ni Jang Jae-jeong na gamitin ang i-exposing secret technique, ngunit isa siyang piskal at hindi niya ito magagawa. Madaling harapin at diretsahang sinabi na ang taong nanakit kay Park Jun-seo ay nasa kanila. Ngunit sa oras na iyon, nasa elevator silang lahat kaya walang ebidensya. Kailangan ko lang kumilos para mahuli ka. Mula ngayon, kapag gumawa ka ng susunod na hakbang, kailangan mong maging maingat dahil kung magkamali ka, agad kitang mahuli. Sinabi ni Choi Ji-eon na bago mangyari ang insidente kay Park Jun-seo, alam na niya ang relasyon nila ni Park Tae-jin, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngayon, alam ni Park Tae-jin ang maling password. Sa tingin ni Choi Ji-eon, wala na siyang silbi. Sa huli, ganito pa rin ang naging kalalabasan. Ganito dapat talaga. Ganoon ang nasa isip ko. Hindi na napigilan ni Kang Si-jung na pumunta at harapin ang kanyang asawa. Ngunit naambush siya ng pulis at naaresto. Pagkatapos ay dinala siya sa istasyon ng pulisya. Pinayuhan ni Jang Jae-jeong si Kang Si-jung na sumuko na si Jeong Yeon-ho. Biglang nakaramdam si Kang Si-jung ng matinding pagkadismaya dahil hindi man lang nag-alala ang asawa niya para sa kanilang anak at sa halip ay pinilit pa siyang maghanap ng paraan para iligtas siya. Kaya sa huli, nagpa siya si Kang Si-jung na magtaksil sa kanyang asawa at humingi ng tulong kay Jang Jae-jeong upang ligtas siyang maihatid sa istasyon. Nasa Autopan Hotel siya sa Incheon-dong Street. Ang suspect na si Jeong Yeon-ho sa kaso ng pagbagsak ng tao sa Busandong ay nagtatago sa Autopan Hotel sa Incheon-dong Street. Humihingi ako ng backup. Dinala ng team leader ang team sa hotel, ngunit nalaman nilang nag-check out na si Jeong Yeon-ho 2 oras na ang nakakaraan. Siguro ay lumipat na siya sa ibang lugar. Nakita ni Jeong Yeon-ho na paparating ang pulis, kaya nagmamadali siyang nag-impake at tumakas. Si Jeong Sang-iwi nga ang doktor na nasa likod ng lahat. Sinabi ni Won Jong-soo sa kanya na huwag nang magsalita ng kung ano-ano. Kung may iba pang malaman si Jang Jae-jeong, patay silang lahat. Sa sandaling ito, dumating din si Park Tae-jin sa lihim na base. Siya ang mastermind ng grupo. Kapag may mahalagang pag-uusapan, pinapalabas nila si Jeong Sang-iwi. Ngunit si Jeong Sang-iwi ay napakatalino. Matagal na niyang binuksan ang voice recorder sa kanyang telepono na nasa kanyang jacket. Naisip ni Park Tae-jin na kung mahuhuli si Jeong Yeon-ho, tiyak na malalaman ang dahilan ng pagkamatay ni Lee Myung-gok, kung bakit siya nagtago sa England Cold Storage, at kung bakit sinira ang kamera sa maliit na tindahan. Kung nahanap ng pulisya ang mga pahiwatig na ito, nasa panganib silang lahat. Talaga bang kailangan siyang alisin? Hoy, Park Tae-jin, wala ka bang ibang plano? Sa totoo lang, pagod na rin ako. Dapat ay magkaisa tayo at magtungo sa iisang direksyon. Ngunit ang lalaking iyon ay laging lumalayo sa direksyon. Hindi sumasang-ayon si Oh Chae-hyun kay Park Tae-jin. Sa tingin niya, ginawa nila ang lahat ng ito upang magkasama-sama, ngunit ngayon ay naging usapin na ng buhay at kamatayan. Naiintindihan din ni Won Jong-soo ang orihinal na intensyon, ngunit sa sitwasyong ito, kung hindi nila siya patahimikin, baka mapatay silang lahat. Pagmasdan muna natin ang sitwasyon. Subaybayan mo ang kilos ng pulisya. Kung talagang napilitan na tayo, pagkatapos, saka na tayo magdesisyon. Ang ebidensya na sinaktan ni Park Tae-jin si Park Jun-seo ay nasa kamay ng asawa ni Park Jun-seo. Ipinadala ni Jeong Sang-iwi ang recording kay Jeong Yeon-ho. Nagpunta si Jeong Yeon-ho sa ilalim ng bahay ni Choi Ji-eon, ngunit tinawagan niya si Oh Chae-hyun at sinabing ginamit silang lahat ni Park Tae-jin. Dahil natuklasan niya ang relasyon ni na Choi Ji-eon at Park Tae-jin, nagplano si Park Tae-jin na saktan siya.
Patuloy akong tinatawag ni Jeong Yoon-ho na tanga. Binuksan ni Jeong Yoon-ho ang pinto para kay Oh Chae-hyun, ngunit hindi niya narinig ang pagtawag ni Jeong Yoon-ho. Sinabi ni Jeong Yoon-ho na namimiss niya si Park Jun-seo dahil dati wala siyang trabaho at ipinakilala siya ni Park Jun-seo. Binigyan niya ng trabaho sa ilalim ng kontraktor ng Gangmyeong Group. Isang araw, narinig niya ang kanyang boss na pinagalitan si Won Jong-soo. Dahil uminom siya ng kaunting alak noong araw na iyon, aksidenteng napatay niya ang kanyang boss. Nakaramdam ng takot si Choi Ji-yeon at gusto niyang umalis na si Jeong Yoon-ho, ngunit hindi siya pinansin ni Jeong Yoon-ho. Tumingin si Choi Ji-yeon sa telepono sa sofa at lalo siyang kinabahan. Ikaw at si Park Ta-jin ang magkasama sa pagbagsak ni Park Jun-seo, di ba? Hindi. Maliwanag na kayong dalawa ni Park Ta-jin ang magkasamang pumatay kay Park Jun-seo. Narinig ko na narito ang ebidensya. Nasaan? Ano ba ang sinasabi mo? Balak akong gawing scapegoat ni Park Ta-jin at gusto pa akong patayin. Ate, syempre, hindi ako basta-basta na lang maghihintay na mamatay. Hindi inaasahang nakita ni Jang Jae-jeong na ang doorknob ay puno ng dugo. Naalala niya ang oras na naglagay si Park Ta-jin ng password, kaya agad siyang tumawag upang tanungin ito. Anong meron? Gabing-gabi na. Ano na naman, Park Ta-jin? Alam mo ang password sa bahay ni Choi Ji-yeon, di ba? Ano? Sabihin mo na. Nasa panganib si Choi Ji-yeon. 9,171. Pagkatapos buksan ang pinto, bumagsak si Choi Ji-yeon sa isang punang dugo. Nalaman ni Jang Jae-jeong na humihinga pa siya at sinabihan niya si Oh Soo-hyun na tumawag ng ambulansya kaagad. Siya naman ay sinundan ang mga bakas ni Jeong Yoon-ho. Sa oras na ito, muling umatake ang withdrawal symptom ni Jang Jae-jeong. Kinuha niya ang lemon pomp sa kanyang wallet upang makayanan ito. Ngunit pinilit ni Jang Jae-jeong na tiisin ang sakit at ibinalik ang gamot at huminga ng malalim ng 2 beses. Pagkatapos nito, gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya. Mayroon ding kaso sa crime squad na may kinalaman sa drug dealer na si Kim Da-seon, kaya dinala siya sa interrogation room para sa investigasyon. Sinabi ni Kim Da-seon na noong huli nilang hinuli ang isang drug dealer, ininjekan si Jang Jae-jeong ng lemon pomp. Karaniwan, napakahirap kontrolin, ngunit si Jang Jae-jeong ay nanatiling kalmado. Ito ay nagulat sa mga detective. Dinala si Choi Ji-yeon sa ospital ng ambulansya, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit pinuntahan siya ni Jeong Yoon-ho at sinubukan siyang patayin. Bukod pa rito, napansin ni Oh Soo-hyun na ang silid ay magulo, na parang may naghahanap ng kung ano. Narinig niya kaya ang sirena ng pulisya, kaya hindi niya nagawang tapusin ang trabaho at tumakas. Nararamdaman ko na parang sinadyang itong gawing pagnanakaw. Saang ospital pupunta ang ambulansya? Anyang University Hospital. Sige, pupunta ako sa ospital. Sinabi ng doktor kay Jang Jae-jeong na bahagyang nasugatan lang sa ulo si Choi Ji-yeon at wala sa panganib ang buhay nito. Sa sandaling ito, dumating din si Park Ta-jin sa ospital. Sumugod si Jang Jae-jeong at sinuntok siya at pareho silang bumagsak sa sahig. Akala ni Jang Jae-jeong, si Park Ta-jin ang nag-utos na saktan si Choi Ji-yeon. Pinaghihinalaan pa niya na si Park Ta-jin ang dahilan kung bakit siya nalulong sa droga. Hindi na nakatiis si Park Ta-jin. Sinampal niya rin si Jang Jae-jeong. Bakit ko naman sasaktan si Choi Ji-yeon? At bakit ko sasaktan si Lee Mayong-gok at Park Jun-seo? Bakit ko gagawin iyon? Hoy, wag mong ipagkamali na may relasyon kami ni Choi Ji-yeon. Para bang dahil sa password, hindi niya alam ang mga bagay na iyon. Direktang pumunta si Oh Yoon-jin sa ospital at sinampal ng malakas si Park Ta-jin. Nakalimutan mo na ba na muntik ka nang mapatay noon? Ang resulta, ngayon, nag-aalala ka lang para sa sarili mo. Jang Jae-jeong, ayos ka lang ba? Ang lalaki na nakatali sa kagubatan at ang taong katabi niya ay naghukay ng hukay para sa kanya. Dahil sa malaking gulo na ginawa niya ilang araw na ang nakalilipas, nagdulot siya ng brain injury sa asawa niya. Nagsisisi si Park Ta-jin na hindi niya agad ito inalis. Pinaghihinalaan ni Oh Chae-hyun na ang pag-uusap nila kahapon ay na-record dahil tumawag sa kanya si Jeong Yoon-ho at sinabi ang lahat ng sinabi nila kahapon nang walang detalye na nakaligtaan. Mukhang na-pressure na ang lalaking ito. Hoy, may relasyon ka ba talaga sa asawa ni Park Jun-seo? Hindi inaasahan ni Won Jong-soo na may relasyon pala sina Park Ta-jin at ang asawa ni Park Jun-seo. Sinabi pa ni Oh Chae-hyun, natatakot si Park Ta-jin na ibunyag ito ni Jeong Yoon-ho, kaya nagmamadali siyang patahimikin siya. Ngunit sinabi ni Park Ta-jin na hindi kailangang manakit ng tao dahil sa isang maliit na bagay na ito. Sa sandaling ito, tumawag si Jeong Yoon-ho. Kinailangang speaker ni Won Jong-soo ang tawag. Sinabi ni Jeong Yoon-ho na ang dahilan ng pagpunta niya sa bahay ni Choi Ji-yeon ay upang hanapin ang ebidensya ng pagpatay kay Park Jun-seo. Dahil sa pagdating ng pulis, hindi siya nagtagumpay. Bukod pa rito, si Oh Chae-hyun ay kasama rin sa grupo ni Park Ta-jin. Sinabi niya ang mga bagay na ito para lang humingi ng tulong, ngunit si Won Jong-soo, makukuha niya na bukas ang permit sa pagmimina. Sa huli, hindi na nakatiis si Won Jong-soo at nagpasya siyang harapin ang taong ito. Akala ni Jeong Yoon-ho ay pumunta siya upang iligtas siya, ngunit pagkasakay niya sa kotse, tinakpan ni Oh Chae-hyun ang kanyang bibig. Nang magising siya, nakita niya si Oh Chae-hyun na naghukay ng hukay para sa kanya. Kahit anong paliwanag niya, itinapon pa rin siya sa hukay. Hindi nagawang gawin ni Oh Chae-hyun ang bagay na iyon, ngunit sinabihan niya si Jeong Yoon-ho na huwag gumawa ng anumang kalokohan. Huwag makipagkita kay Kang Si-jung at sa anak nila. Ito na ang huling kabutihan ni Oh Chae-hyun. Ngunit patuloy pa rin si Jeong Yoon-ho sa panggugulo. Sa huli, napatay pa rin si Jeong Yoon-ho ni Oh Chae-hyun. Pagkatapos gawin ni Oh Chae-hyun ang bagay na iyon, aksidenteng nakita siya ng isang matandang lalaki.
Si Oh Chae-hyun ay nagtapon pa ng isang sapatos na may dugo sa harap ng matandang lalaki. Sa wakas, nalaman ng matandang lalaki na may patay. Pumunta si Oh Yeon-jin sa bahay ni Jang Jae-jeong at nakita siyang nakaupo sa sulok, walang malay. Mabilis siyang kumuha ng isang bote ng tubig at ibinuhos ito sa bibig ni Jang Jae-jeong. Sa gitna ng sakit, sinabi ni Jang Jae-jeong sa kanya na itapon ang gamot. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Jang Jae-jeong. Nag-arrange si Jeong Sang-iwi ng isang bangka para tumakas si Gong Jin-wook. Ngunit sadyang inihayag niya na si Park Tae-jin siya. Dahil siya ay isang piskal, ayaw niyang direktang makipag-ugnayan sa isang mapanganib na tao tulad ni Oh Yeon-jin, kaya naghanap siya ng isang intermediary tulad ni Gong Jin-wook. Labis na nalito si Gong Jin-wook. Bakit sinasabi ng doktor ang mga bagay na ito sa kanya? Hindi ganoon iyon. Magkita tayo sa Manpyeong Port sa Lunes ng -4 ng umaga. May taong pupunta sa harap ng manyang ship. Naiintindihan ko, piskal. Sa lemon pom na iyon, marami kang pinagdaanan sa nakaraan. Sinundan ni na Jang Jae-jeong at Oh Yeon-jin si Jeong Sang-iwi sa isang restaurant. Lumabas na si Park Tae-jin ang nag-schedule ng meeting doon. Lihim na binuksan ni Oh Yeon-jin ang bintana at inilagay ang listening device sa windowsill. Nagduda si Park Tae-jin na si Jeong Sang-iwi ay lihim na nag-record sa lihim na base noong araw na iyon dahil sila lang ang apat sa eksena. Si Jeong Sang-iwi lang ang kaisa-isang tinawag palabas at ang taong nag-register ng telepono para kay Jeong Yeon-ho ay si Jeong Sang-iwi. Dalawa lang ang nakakaalam ng numero ng telepono. Ang sabi ni Jung Jae-jeong, ginawa ni Park Jun-seo ang lemon pom noong una para dalhin ang kanyang anak sa Amerika para magpagamot. Ngunit pagkatapos ay hindi ito pinatigil ni Tae-jin. Ngayon ay nagre-record ka rin. Ano ang ibibigay mo sa akin? Hindi ako ang dahilan kung bakit nasaktan si Park Jun-seo. Okay na ba? Hindi ko maintindihan. Anong gusto mong imbestigahan sa paggawa mo ng mga bagay na ito? Kung gagawin mo ulit ang ganitong panlilin lang sa susunod, hindi kita patatawarin. Ito ang huling beses na taos puso akong nagpapayo sa iyo. Pagkasakay ni Jung Jae-jeong sa sasakyan, nahuli siya ni Jang Jae-jeong. Alam ni Jung Jae-jeong na naghihinala sila, ngunit walang konkretong ebidensya na magpapatunay, kaya nagmaneho siya papunta sa England Cold Storage. Hindi inaasahang mayroong isang nakatabong lihim sa loob ng cold storage na naglalaman ng maraming sorpresa. Ang mesa ay puno ng mga kagamitan sa paggawa ng lemon pom. Diretsahang inamin ni Jung Jae-jeong na siya mismo ang gumawa ng lemon pom at ginamit lang niya ang resipe ni Lee Myung-gok bilang sanggunian. Inamin din niya na siya ang dahilan kung bakit nasangkot si Jang Jae-jeong sa droga dahil sa galit niya kay Jang Jae-jeong. Hindi nakayanan ni Jang Jae-jeong ang galit at sinugod si Jung Jae-jeong. Bitawan mo ako. Bakit mo ako binitawan? At ang rescue signal na 1,882 ay sinabi rin sa kanya ni Park Jun-seo. Dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan noong high school, hindi niya matanggap na nagiging malapit si Jang Jae-jeong sa kabilang partido. Ngunit pagkatapos ay dahil sa biglaang pagkamatay ng kanilang kaibigan, lumipat si Jang Jae-jeong ng paaralan. Binuwag ni Jimin at Park Jun-seo ang music club at naghiwalay. Pagkatapos ng 25 taon, maganda pa rin ang relasyon ni Jimin at Park Jun-seo. Ngunit pinilit ni Tae-jin si Park Jun-seo na magbenta ng droga at kinuha pa ang kanyang asawa. Hindi maintindihan ni Jang Jae-jeong kung bakit kinaiinisan pa rin siya ni Jung Jae-jeong kahit na lumipat na siya ng paaralan. Ang dahilan pala ay dahil gusto ni Park Jun-seo na patawarin siya ni Jang Jae-jeong, ngunit palagi siyang tumatanggi. Ang dahilan kung bakit bumili si Park Jun-seo ng insurance ay para matulungan sila ng dalawa na malaman ang katotohanan. Ngunit bakit sila ang pinili ni Park Jun-seo at hindi si Jung Jae-jeong? Kaya naman, labis siyang nadismaya. Balak sana ni Jung Jae-jeong na ipaghiganti ni Jang Jae-jeong ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi inaasahang inagaw ang baril ni Jang Jae-jeong sa unang araw at nakatakas si Gong Jin-wook. Kung hindi nangyari iyon, hindi magtatagal at malalaman ni Jang Jae-jeong na si Jung Jae-jeong ang doktor at pagkatapos ay si Tae-jin. Ngunit hindi inaasahan na ang unang hakbang ng plano ay nagkaroon ng problema. Ang katawan ni Lee Myung-gok ay hinukay at dinala ni Jung Sang-iwi sa bahay para ilibing ulit. Ang kasama niyang naglipat ng katawan ay isang taxi driver na nagngangalang No Gyu-min. Kung ano ang kinalaman niya sa kasong ito, kayo na mismo ang magtanong sa kanya. Siguradong mabilis ninyo siyang makikita. Ano, sa kabilang panig ng Manpyeong sa -4 ng umaga sa Makalawa? Abangan na lang ninyo siya doon. Sino ang nagbabantay? Ang matandang babae na tumanggap ng insurance money. Sinabi ko na sa inyo na kayo na mismo ang magtanong. Balak sanang arestuhin ni Jang Jae-jeong si Jung Jae-jeong, ngunit nagduda si Jung Jae-jeong sa kakayahan ni Jang Jae-jeong. Baka walang ebidensya na si Tae-jin ang pumatay. Nang dumating sila sa construction site, pinindot ni Tae-jin ang stop button para hindi makapunta ang lahat sa bar para mag-imbestiga. Siya rin ang nagkumpirma ng katawan. Siya rin ang nagpumilit na huwag nang magpa-autopsy. Ngunit dahil walang konkretong ebidensya para sa mga bagay na ito, diretsahang sinabi ni Jung Jae-jeong na hindi siya tatakas. Ang dahilan kung bakit niya sila dinala dito ay dahil gusto niyang gumamit ng isang espesyal na paraan para malantad ang pagkakamali ni Tae-jin. Hindi pa huli para hulihin siya sa oras na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, lumuhod siya sa harap nilang dalawa at inamin na nagkamali siya noon. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Kung bibigyan mo lang ako ng kaunting oras, tutulungan ko talaga kayo na mahuli si Park Tae-jin. Sa huli ay pinakawala ni Jang Jae-jeong si Jung Jae-jeong dahil kung hihulihin niya ito ngayon, ang tanging matutuklasan ay si Jung Jae-jeong ang gumawa ng droga at si Park Jun-seo ang nagbenta nito. Bumalik si Jang Jae-jeong sa opisina at sinabi sa hepe na natagpuan na nila si Jeong Yeon-ho. Saan siya naroon? Nalaman ni Won Jong-soo na ibinenta ni Tae-jin ang drogang lemon pom at agad niya itong sinuntok. Hindi niya inaasahan na ang gamot na binuo para sa personal na paggamit ay ginagamit pala nila para kumita ng pera. Galit na galit si Won Jong-soo. Ang mas mahalaga ay baka
hindi na maibalik ang perang kinita sa pagbebenta ng lemon pom dahil patay na si Park Jun-seo na siyang nakakaalam ng huling 4 na digit ng password. Totoo ba ang sinasabi niya? Si Park Jun-seo lang ba ang nakakaalam ng huling 4 na digit ng password? Ang natitirang galit ni Won Jong-soo ay gusto niyang ipatikim kay Tae-jin ang lemon pom, kaya sinabi niya kay Oh Chae-hyun na kumuha ng gamot. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumayo si Jung Jae-jeong mula sa likuran at pinatulog si Won Jong-soo. Pagkatapos ay dinala ni Tae-jin si Jung Jae-jeong. Dapat kong patayin silang lahat, kaya ano ang mangyayari sa akin? Kung gusto mong maging ligtas, patayin mo na rin ako. Binasag niya ang telepono ni Jung Jae-jeong at pinilit itong burahin ang lahat ng recording. Pagkatapos ay naghanda silang tumakas. Nakita ni Jung Jae-jeong si Lee Hyun Seomi at ang kasama niya ay ang taxi driver na si Nog Yoo-min. Sa araw na nangyari ang insidente kay Park Jun-seo, si Nog Yoo-min ang naghatid sa kanya. Si Yoon Seomi ay ina ni Gil-tae na nasa high school pa lang noon. Yung nagkataong namatay dahil sa biglaang insidente. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Park Jun-seo ang kanyang ina. Hindi ko na iligtas si Gil-tae noon, kaya labis akong nakonsensya. Ano ang sinabi ni Jun-seo sa taxi nang pumunta siya sa construction site sa Biseokdong? Wala siyang sinabi. Walang sinabi si Park Jun-seo ng araw na iyon, iniwan lang niya ang isang EXP para kay Jang Jae-jeong at Yoon-jin. Ano ang nasa loob? Naalala ni Nog Yoo-min na matapos umalis si Park Jun-seo sa construction site, nakita niya sina Oh Chae-hyun at Jeong Yoon-ho na inilalabas ang katawan ni Lim Yung-gok mula sa England Cold Storage. Kaya nalaman niya kung saan itinago ang katawan. Pagkatapos masuntok si Tae-jin, agad siyang nagpahatid sa England Cold Storage. Natagpuan din ng pulisya ang katawan ni Jeong Yoon-ho. Kinakabahang hinanap ni Won Jong-soo ang kanyang ama. Lumalabas na matagal nang alam ng chairman na gumagawa si Tae-jin ng lemon pom. Ang baliw na ito ay ginagamit ang ating kumpanya para gumawa at magbenta ng droga, Tay. Kaya ano, alam ko na, kaya ano, sa sandaling ito may nangyaring insidente. Tinulak ni Won Jong-soo si Gil-tae at hindi inaasahang tumama siya sa isang bato. Akala ni Oh Chae-hyun na patay na siya, kaya tumakas ang lahat. Bumalik si Won Jong-soo sa pinangyarihan at nakita na buhay pa si Gil-tae, kaya kinuha niya ang isang pamalo sa malapit at pinatay na ito. At ang eksenang ito ay nakita ni Nog Yoo-min na nagtatago sa banyo. Kinuha niya rin ang ihi ni Won Jong-soo. Doon lang nila nalaman na hindi aksidente ang pagkamatay ni Gil-tae. Sa oras na iyon, gusto ni Jang Jae-jeong natawagan ang pulis. Ngunit tumangging magbigay ng testimonya si Park Jun-seo, kaya iniulat ni Jang Jae-jeong ang bagay na ito sa paaralan. Si Won Jong-soo at Tae-jin ay sinuportahan ng chairman ng Jeongmyeon Group. Ang resulta ay napilitang lumipat ng paaralan si Jang Jae-jeong. Kusang loob na pinuntahan ni Tae-jin ang chairman. Basta umamin si Won Jong-soo, hindi maapektuhan ang Jeongmyeon Pharmaceutical. Ngunit mariing tumutol ang chairman. Sa sandaling iyon, tumawag ang mayor. Hello, ako si Won Chang-ho mula sa Jeongmyeon Group. Hindi ako ang mayor. Mayor, ako ang tagausig mula sa anyong prosecutor's office. Hindi pa rin tumitigil ang lalaking ito. Hello, Prosecutor Park, ano ang sinasabi mo? Prosecutor Park, and is chairman, tanungin ko kayo sa huling pagkakataon. Sino ang pipiliin ninyo, si Jong-soo o ang korporasyon? Walang ibang paraan, kaya hinayaan na lang ng chairman na managot ang kanyang anak. Jong-soo, pakiusap, wag mo siyang saktan. Siyempre, hindi pwede, Tay. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Doon lang nagbanta si Tae-jin sa mayor. Magpanggap na walang nangyari at ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Jeongmyeon Pharmaceutical. Hulihin siya, tara na. Natuklasan ni Jang Jae-jeong at ng hepe ng pulisya na si Kim Chang-soo ay pinaghihinalaang sinadyang patayin si Go Hyun, kaya kinumpis kanila ang kanyang baril at posas. Lumabas na may CCTV camera sa loob ng kotse. Dito kayo, mag-ingat kayo at dalhin ninyo siya sa istasyon ng pulisya ng tahimik. May taong susundo sa kanya sa anyong police station. Nagpanggap ang hepe bilang isang illegal immigrant para lapitan si Kong Jin-wook. Ngunit nalaman ng mga tao sa ferry ang kanyang pagkakakilanlan ng maaga. Kaya naman, sinaksak ang hepe. Napilitang sumugod si Jang Jae-jeong. Mabuti na lang at nakasuot ng bulletproof vest ang hepe at nahuli niya ang isa sa mga salarin. Tumakas si Kong Jin-wook at isa pa sa kanilang kasamahan gamit ang kotse. Napilitan si Jang Jae-jeong na habulin sila. Pagdating sa daungan, natuklasan niyang pinatay ang driver ng ferry. Sumakay si Gong Jin-wook sa isa pang cargo ship. Nagmamadaling tumakbo si Jang Jae-jeong sa harapan at sinubukang puntiryahin si Gong Jin-wook. Dahil sa patuloy na paggalaw ng kamay niyang maihawak ng baril, napilitan siyang tanggalin ang lubid mula sa rehas at ipulupot ito sa kanyang kamay. Upang makontrol niya ang kanyang pag-target, bumagsak si Gong Jin-wook. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ni Officer Yu na si Jang Jae-jeong ay nahawaan ng kakaibang substance. Jang Jae-jeong, dahil lumabag ka sa batas sa pamamahala ng droga, kailangan ka naming arestuhin. Dinala si Jang Jae-jeong sa istasyon ng pulisya. Lubos siyang ipinagtanggol ng hepe at lantaran pa niyang hinarap si Officer Yu. Dahil lubos na kilala ng hepe si Jang Jae-jeong, alam niyang hindi ito gagamit ng droga ng kusa. Ngunit pagkatapos siyang saktan, sinubukan niya rin ito. Si Kim Chang-soo lang ang nakakaalam nito at inamin ni Kim Chang-soo na binayaran siya ni Madam Yoon. May natanggap na package si Oh Yoon-jin sa kanyang pinto. Hindi lemon pom ang nasa loob, kundi isang itim na BSP. Naglalaman ito ng mga sensitibong larawan ni Mayor Jo In-sang. Lumalabas na si Jung Sang-iwi ang nag-ulat tungkol sa iskandalo ng mayor para mapigilan ang development
development plan ng Biseokdong. Sinabi rin niya na ito ay plano ng paghiganti ni Park Jun-seo. Ibinigay ni Park Jun-seo ang EXB sa Press Bureau Chief. Kung may natitira pang tapang sa iyong kaibuturan, hayaan mo akong ilathala ito. Kung hindi ka pa rin papayag, ito ang huling araw na makikita mo ako. Lumalabas na ginawa ito ni Kim Chang-soo dahil naisip niya na hindi niya mahuhuli ang lahat ng mga baliw, kaya sinadya niyang makipagtulungan kay Madam Yun upang pamahalaan niya ang mga drug dealer. Ngunit iba ang iniisip ni Jang Jae-jeong. Ang lungsod ay may basura araw-araw. Hindi ba kailangang maglinis ni Jang Jae-jeong? Dahil ito ang trabaho mo, kailangan mong panindigan ang iyong responsibilidad. Tumanggap ka ng pera at nagbigay ng impormasyon sa kanila. Ipinagkanulo mo ang iyong mga katrabaho at pinatay ang isang tao. Huwag mo nang gamitin ang ganitong dahilan para ipagtanggol ang sarili mo kahit saan ka pa magpunta. Nakakahiya na magkaroon ng isang subordinate na tulad mo. Pagkatapos maaresto si Won Jong-soo, nais samantalahin ni Park Tae-jin ang pagkakataon na mapromote. Nagplano siyang gawing scapegoat si Jung Jae-jeong at palitan si Won Jong-soo bilang responsable sa Biseokdong Development Project. Humingi rin siya sa chairman ng 6% na stake sa korporasyon. Iyan ba ang plano mo mula pa sa simula? Hindi ko alam. Ngunit gusto ko talaga dumaan sa mas madaling daan. Ano man ang daan na piliin mo, mananalo ka. Ang pinakamahalaga sa investigasyon ng Internal Affairs Division tungkol sa pagka-adik ni Jang Jae-jeong sa droga ay ang testimonya ni Kim Chang-soo dahil palagi niyang sinasamahan si Jang Jae-jeong sa mga kaso. Ngunit sinabi ni Kim Chang-soo na siya ang dahilan kung bakit naging ganito si Jang Jae-jeong. Lumalabas na noong araw na iyon, muntik nang mawala ng malay si Jang Jae-jeong sa opisina at nakita ito ni Kim Chang-soo. Sinamantala niya ang pagkakataon na bigyan si Jang Jae-jeong ng lemon pom. At bukod pa, si Kim Chang-soo ang unang nagpasok kay Jang Jae-jeong sa droga. Dahil sa takot niya na malaman ni Jang Jae-jeong ang kanyang masamang relasyon kay Madam Yun, hiniling niya kay Madam Yun na ayusin ang eksenang iyon. Hindi, Kim Chang-soo, hindi ikaw yan. Tingnan mo ako, Jang Jae-jeong, bakit ka nagsisinungaling? Tigilan mo na ang pagiging magulo. Dahil sa pagkakalulong sa droga, binigyan ng hepe si Jang Jae-jeong ng pahinga para magpagaling. Ngunit humingi si Jang Jae-jeong ng 3 araw pa para tapusin ang kaso. Nag-issue si Tae-jin ng arrest warrant, ngunit nagpanggap pa rin siyang umiiyak sa harap ni Jung Sang-iwi at sinabing sumuko na siya sa istasyon. Ngunit minamaliit pa rin ni Tae-jin si Jung Sang-iwi. Mayroon pa ring trump card si Jung Sang-iwi at maraming recording ng kanilang drug dealing. Magkita muna tayo. Pagkatapos nating magkita, ayusin natin ang lahat ng kailangang ayusin. Maihiling din ako sa iyo. Magkita muna tayo at doon ko sasabihin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng recording. Nalaman ni Oh Yeon-jin na ang construction site kung saan nasaktan si Park Jun-seo ay orihinal na tirahan ni Gil-tae. Pumunta si Oh Chae-hyun para alalahanin si Jung Yoon-ho. Ngunit agad siyang pinosas ni Jang Jae-jeong sa lugar. Inaaresto kita ngayon dahil sa pagiging suspect sa pagpatay kay Jung Yoon-ho. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kaklase at matalik na kaibigan ng kanyang asawa ay siya palang direktang pumatay sa kanyang asawa. Nang magising si Gong Jin-uke sa ospital pagkatapos maaresto, sinabi niya agad sa hepe na ang nag-ayos ng kanilang pagtakas ay ang doktor at siya rin ang nagbigay sa kanila ng lemon pom noon. At ang doktor ay ang taga-usig na si Tae-jin. Dahil hindi pa nakikita ni Gong Jin-uke ang totoong doktor, narinig lang niya mula kay Jung Jae-jeong na si Tae-jin siya. Nasaan ang baril? Kinuha ng doktor ang baril. Pumunta si Jung Jae-jeong sa isang secret base para hanapin si Tae-jin. Para mapigilan ang pagre-record, inilagay nila ang kanilang mga telepono sa isang kahon at gumamit pa ng sound jammer. Binugbog ni Tae-jin si Jung Jae-jeong, ngunit hindi siya lumaban. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Jang Jae-jeong. Nalaman ni Tae-jin ang tungkol sa pagkahulog niya, kaya kinumpis niya ang kanyang telepono. Gusto niyang pakinggan kung ano ang gusto niyang itanong. Park Jun-seo, narinig ko na nakipagtulungan ka sa kanya sa pagbebenta ng droga dahil gusto mong dalhin ang iyong anak sa Amerika para magpagamot. Lumalabas na sa panahon ng paggamot ng anak ni Park Jun-seo, si Won Jong-soo ang tumutulong sa kanya, nagbabayad ng 5 milyong Korean won buwan-buwan. Ngunit kung minsan, kapag wala siya sa mood, hindi siya nagbabayad. Kaya napilitan si Park Jun-seo na kumuha ng pera sa health insurance. Sinadya ni Won Jong-soo na pigilan ang insurance procedure. Kaya naman, pinuntahan ni Tae-jin si Park Jun-seo at hiningan siya ng tulong para magbenta ng lemon pom. Sa loob lang ng 3 buwan ay kikita na siya ng malaking pera. Biglang tumawag mula sa Amerika at sinabing maaari nang magpagaling ang kanyang anak basta't magbayad siya ng 5 bilyong won. Kaya naman, pinuntahan ni Park Jun-seo si Won Jong-soo para manghiram. Jong-soo, hindi pa ako humihingi ng pabor sa iyo dati. Alam ko, ipagpapatuloy ko ang pagbabayad sa iyo ng 5 milyong won kada buwan. Maghintay ka na lang. Dahil hindi siya nakahiram ng pera, kusang loob na pinuntahan ni Park Jun-seo si Tae-jin at pumayag na tulungan siya sa pagbebenta ng gamot hanggat hindi pa siya kumikita ng 5 bilyon. Samantala, nanonood ang chairman ng balita tungkol sa iskandalo ng mayor. At dahil nahuli si Won Jong-soo sa smuggling ng droga, naghanda siyang tawagan si Tae-jin, ngunit ang kanilang mga telepono ay nakalock sa isang kahon. Ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito at lubos na naintindihan ni Jang Jae-jeong. Sina Oh Chae-hyun at Jung Yoon-ho ay sinalim yung gok at itinago ang isang tao sa England cold storage. Si Won Jong-soo ay ginawang gold bar ang rehino at 25 taon na ang nakalipas. Si Tae-jin ay lihim na nag-smuggle ng droga. Ngunit ngayon, ang tanging misteryo ay kung sino ang gumawa nito kay Park Jun-seo sa construction site. Ang pinakamalaking suspect ay si Tae-jin dahil siya ang nagkumpirma na patay na si Park Jun-seo noon. Pinilit niya ang lahat na umalis agad sa construction site at sinubukang pigilan ang autopsy. Si Tae-jin ang gumawa ng lahat. Sa huli, umamin si Tae-jin.
si Park Jun-seo ay ginawa niya. Sa una, hindi kasama sa plano ang hakbang na ito dahil hindi niya alam ang huling 4 na numero ng password. Ngunit biglang isang araw, sinabi ni Park Jun-seo na isasapubliko niya ang lahat. Kaya noong gabing iyon, 11:30 ng gabi, pumunta ang lahat sa construction site. Unang binuksan ang ilaw sa ika-9 na palapag. Nang dumating ang elevator sa ika-5 palapag, itinulak nila si Park Jun-seo pababa. Pagkatapos ay bumaba sila mula sa ika-9 na palapag patungo sa unang palapag para suriin ang katawan at sa huli ay umalis sila sa pinangyarihan. Ngunit ito ay perpektong plano lang ni Tae-jin. Ang taong talagang gumawa nito ay hindi siya. Ano ka ba? Ni hindi mo nga maasikaso ang sarili mong asawa. Paano mo maibabalik ang lahat sa dati? Anong sinasabi mo? Pati ang asawa niya? Sino iyon? Ah, si Choi-ji iyon. Sa tingin mo ba ay pinahirapan ko ang sarili ko para makuha siya? Nag-flirt lang ako ng kaunti at kusang loob siyang nagbigay ng sarili niya. Ano pa ang magagawa ko? Wala na akong masabi. Sa harap ng pagmamataas ni Tae-jin, hindi na makaupo ng tahimik si Jang Jae-jeong. Ngunit mas mabilis si Jung Jae-jeong at pinatay niya ito. Hindi niya matitiis ang ginawa ni Jang Jae-jeong. At ang baril ay ang baril na inagaw ni Gong Jin-wook kay Jang Jae-jeong. Basta't kinain na lang ni Tae-jin ang bala. Makalipas ang isang buwan, gumaling si Jang Jae-jeong. Pumunta siya para makita si Jung Jae-jeong. Dahil nawala ang baril ni Jang Jae-jeong, na-demote siya sa police station. Si Jung Jae-jeong naman ay naghiganti para sa kanyang kaibigan. Ngayon, nakaramdam siya ng ginhawa. Bago siya umalis, sinabi niya kay Jang Jae-jeong ang 4 na numero ng password na inilagay ni Tae-jin. Matapos gumaling at ma-discharge si Choi-ji iyon, inilabas ang resulta ng kaso ni Park Jun-seo. Nakita ng forensic staff ang skin tissue sa kuko ng kanang hintuturo ni Park Jun-seo. Ang dugo ay naglalaman ng mga sangkap ng droga, at ang taong iyon ay walang iba kundi ang sekretary ni Chairman Won na si Secretary Park. Bukod pa rito, mabilis niyang inamin ang lahat na sinabing inutusan siya ni Tae-jin. Nakaramdam si Jang Jae-jeong ng kakaiba, kaya pumunta siya sa bahay ni Chairman Won upang tanungin siya para malaman ang katotohanan. Kaya, sa harap ng chairman, sinadya niyang patayin ang kanyang telepono at relo. Lumabas na noon pa man ay pinuntahan na ni Park Jun-seo ang chairman. Sabi niya, gumagawa si Won Jong-soo ng droga sa England Cold Storage at ibinebenta ni Tae-jin ang lemon pom. Ako ang responsable sa pagbebenta ng lemon pom. Sinabi rin niya sa chairman na ang pagkamatay ni Gil-tae, 25 taon na ang nakalipas ay hindi aksidente, kundi pinatay siya ni Won Jong-soo. Ibinigay niya rin sa chairman ang student visa ni Won Jong-soo. Ngunit naisip ng chairman na ang isang ihilang ay hindi sapat na ebidensya. Bukod pa, ibinunto niya ang lahat ng kasalanan kay Tae-jin. Ngunit hindi naniwala si Jang Jae-jeong sa kanyang sinabi. Sa totoo lang, noong araw na iyon, nakipag-appointment ang chairman kay Park Jun-seo sa construction site sa Biseok-dong. Tinawag ni Park Jun-seo ang iba pa. Nang dumating si Park Jun-seo sa ika-9 na palapag ng construction site, gumamit ang sekretarya ng droga para takpan ang kanyang bibig. Nang dumating si Tae-jin at ang iba pa, binuksan ng sekretarya ang ilaw sa ika-9 na palapag, kaya inakala nila na si Park Jun-seo ang gumawa nito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagising si Park Jun-seo. Napilitan ang sekretarya na gamitin ang droga para kontrolin siya, kaya natagpuan ang mga sangkap ng droga sa investigasyon. Habang nagpupumigla si Park Jun-seo, nagagasgasan niya ang sekretarya at nawalan siya ng malay. Naghintay sila para umakyat si Park Tae-jin at ang iba pa sa elevator at pagkatapos ay itinapon nila si Park Jun-seo na walang malay sa ilalim. Dahil ang sekretarya ng chairman ay hindi maaaring sumunod sa mga utos ni Tae-jin at gumawa ng ganoong krimen, ang chairman ang may pinakamalaking motibo. Dahil ang Jeongmyeon Pharmaceutical ay malapit ng malugi, ang tanging paraan para makabangon ito ay ang pagtanggap sa Biseok-dong Development Project. At ang ginawa ni Park Jun-seo ay direktang makakaapekto sa pag-usad ng bagay na ito. Ang sikretong paggamit ng droga ni Won Jong-soo ay malalaman din ng publiko. Ngunit pinilit pa rin ng chairman na hindi siya ang nag-utos nito. Para itago ito, sinadya pa niyang tanggalin ang kanyang sapatos. Hindi inaasahang ang sekretarya na sumunod sa akin ay nasangkot dito. Magaling ka, Park Tae-jin. Siguradong masaya ka na ngayon, di ba? Maaari ka nang umalis ngayon. Ang paghahanap sa sapatos sa ika-9 na palapag ay hindi bahagi ng aking plano. Ngunit ang huling pangungusap ay naglantad ng isang pagkakamali. Dahil sa plano ni Tae-jin, hindi niya binalak na tanggalin ang sapatos ni Park Jun-seo at ilagay ito sa ika-9 na palapag. Dahil karamihan sa mga taong nagpapakamatay ay hindi nagtatanggal ng sapatos. Ngunit naisip ng chairman at ng kanyang sekretarya na dapat nilang gayahin ang eksena at tanggalin ang sapatos ng biktima. Walang tungkol sa sapatos sa plano ni Tae-jin. Kaya pala ganoon, matapos niyang marinig ang plano ng kanyang anak, naramdaman niyang hindi pa ito sapat. Kung tatalon siya, siguradong tatanggalin niya muna ang kanyang sapatos bago tumalon. Kaya naman, sinabihan niya ang kanyang sekretarya na siguraduhin na tanggalin ang sapatos bago niya ito itulak. Akala talaga ng chairman na hindi nagre-record si Jang Jae-jeong, kaya labis siyang nagmamataas. Inamin niya na siya mismo ang nag-utos sa kanyang sekretarya na gawin iyon. Kaya ano ngayon? Resulta, may tinago pang recorder si Jang Jae-jeong. Dahil nakakulong ang sekretarya, walang nag-inspeksyon kay Jang Jae-jeong nang pumasok siya. Aarestuhin kita ngayon dahil sa pagiging suspect sa pagpatay kay Park Jun-seo. Sa wakas ay matagumpay na natigil ni Jang Jae-jeong ang pagkalulong. Itinapon niya ang ekstrang lemon pom sa kanyang pitaka sa inidoro. Dahil napag-alaman na hindi kusang loob na namatay si Park Jun-seo, ipinadala ng insurance company ang abiso ng kompensasyon kina Jang Jae-jeong at Oh Yoon-jin ayon sa kontrata. Nabalitaan na lilipat na si Choi-ji iyon, kaya tinulungan siya ng 3 musketeer na mag-impact. Balak ni na Jang
Jang Jae-jeong at Yeonjin na bigyan ng bahagi ng insurance money si Choi Ji-eun. Salamat, On Yeonjin. Huwag mo na akong tawaging uni. Sa totoo lang, habang nag-iimpake si Heo Jo-sung ng mga siya, nakita niya ang video na kinunan nila 25 taon na ang nakalipas sa dalampasigan ng Busan. Ngayon, kasama ang ating mga kaibigang mahilig sa musika, sabay-sabay tayong pumunta sa dalampasigan ng Busan. Ang ganda pa rin ng dagat. Teka, Jang Jae-jeong, si Jang Jae-jeong at ang iba pa ay bumalik sa dalampasigan. Malaki na ang pinagbago ng paligid. Hindi na nila kasama si Park Jun-seo. Ngunit dahil doon, nagkabalikan ang kanilang pagkakaibigan. Ang ating pagkakaibigan, kapag ito ay simpleng pagkakaibigan lang, hindi ba iyon ang tinatawag na pagkakaibigan? Kung masyado tayong matigas, magdudulot lang tayo ng sakit sa isa't isa. At kapag pumasok ang kasakiman at pera, hindi na iyon pagkakaibigan. Tama, kunwari ay magkaibigan pa rin tayo sa simula. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagtulungan sila at pagkatapos ay umasa sa isa't isa. Sa bandang huli, malaki ang nabago sa kanilang pagkakaibigan. Kung ganoon, hindi ito matatawag na pagkakaibigan. Paano ito ilalarawan? Koneksyon. Paano? Koneksyon. Sabi ni Heo Jo-sung, pipiliin nila ang araw na iyon sa lugar na iyon para maging kanilang anibersaryo. Dahil may Mother's Day at Valentine's Day, dapat mayroon ding Friendship Day. Kaya naman, ginawa ni Yeonjin ang araw na iyon bilang kanilang anibersaryo, ngunit hindi na nila maalala kung anong petsa ito. Si Heo Jo-sung lang ang nakakaalala dahil nagkataong kaarawan iyon ng kanyang ina. At si Park Jun-seo ay pinuntahan pa si Heo Jo-sung dahil dito. Biglang may naalala si Ji-eun. Ginagamit ni Yeonjin ang kanyang alaala. Gamit ang kanyang alaala upang maalala ang website address ng virtual currency. Hindi inaasahang nabuksan nga ito. Jang Jae-jeong, sabihin mo na ang password ni Park Jun-seo. Ipinasok ni Jang Jae-jeong ang unang 4 na numero ni Jung Jae-jeong. Pagkatapos ay ipinasok ni Heo Jo-sung ang 24 paghahati 7. Dahil ito na ang huling pagkakataon na maipasok ang tamang password. Lahat sila ay kinakabahan. Hindi inaasahang tama nga ang password. Wag mong pindutin ng mali. Ito ay illegal na kita. Anong sinasabi mo? Ikaw ang pinakamasaya. Ibigay mo sa akin ang laptop. Ibalik mo sa akin. Dito nagtatapos ang palabas. Ngayon, paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video. Salamat sa lahat ng nanood. Paalam!